Sa unang araw ng pasukan, bilang anak ng pinakamayamang pamilya sa Kapatagan, niloko ka ng Campus BT ng 2,000 piso. Pagkatapos, sabi mo na parang kawawa na ang pamilya mo ay nag-aalaga lang ng baka, kaya napaisip ang Campus BT na isa kang mahirap na estudyante. Kaya, puno ng pagkakasala ang Campus BT at sinimulan kang tubusin ng todo. Simula noon, gatas lang na imported ang iniinom mo, at itim at puti lang na damit ang sinusuot mo. Pero hanggang sa ibigay na rin ng Campus BT ang sarili sa'yo, bigla siyang nataranta nang makita ang 2,000 hektarya mong ranso. Tinatawag mo lang na pastol ng baka ang inyong bahay. Mahinahon mong sinabi na tama ka naman, pag-aalaga ng 100,000 baka ay pag-aalaga pa rin ng baka. Sa oras na yon, nasa dormitoryo ka at nagbabangayan kayo ng isang zangfei na hindi nag-ulti sa ikatlong antas. Hindi na niya kaya ang kakaibang pag-intindi mo sa laro. Kaya't sinabi niya na gusto kanyang makaharap ng personal. Bilang anak ng pinakamayamang pamilya sa Kapatagan, kailan ka pa nakaranas ng ganitong kahihiyan? Agad mong isinama ang iyong kasamang si Majiaki na may taas na 1 metro at 85 sentimetro para pumunta sa napagkasunduang lugar. Pero hindi mo inaasahan na ang darating ay isang napakagandang babae na ang mga binti ay mas mahaba pa sa iyong buhay. At nang ipakilala ng iyong kasama, siya pala ang unang campus beauty ng Kunkun University. Ngayon, nakatayo si Yan Ruoksu sa harap mo, ang kanyang mga mata ay nagsasabing, may problema ba kung hindi ako nag-ulti sa ikatlong antas? Ang dati mong pusong mainit ay biglang lumamig nang makita siya. O walang problema, sabi mo, pilit na umiti habang pinapakalma ang sarili. Sa isip mo, ang awkward talaga. Bakit babae ang dumating? Sino bang campus beauty ang gumagamit ng mga matitigas na tank tulad ni Zhang Fei at Chen Yaojin? Sayang ang sigla ko. Pero dahil maganda siya, sa pagkakataong ito, magpapakumbaba na lang ako at hindi na magrereklamo. Samantala, narinig ni Majiaki ang usapan nyo at hindi napigilang magtanong, hindi ba kayo sobra? Ba't kayo nagkita para mag-away? Para kayong magkasintahan na nagkita sa online. Sabi niya, ayos, uso na pala ngayon ang daya at patayin pagkatapos. Kaya pala bilang isang lalaki mula sa Kapatagan, hindi ka nag-atubiling maglakbay ng libu-libong kilometro para pumunta sa Kunkun University. Akala ko pa naman kaibigan kita. Talagang binigo mo ako. Hindi kita patatawarin hanggat hindi mo pinapakilala sa akin ang ilan sa mga kaibigan ng asawa mo. Nang marinig ang mga walang kabuluhang teorya ni Majiaki, hindi mo maiwasang humanga sa kanyang imahinasyon. Hindi, ano ba ang iniisip mo? Paano magiging posible yon? Agad mong itinanggi, habang si Yan Ruoksu na nakatayo sa harap mo ay tila masaya na nakikita kang nahihirapan. Bago ka pa makapagpaliwanag, mabilis siyang lumapit at hinawakan ang iyong braso, tapos mumiti kay Majiaki at sinabi, kita mo, nahulaan na ng kasama mo, itago mo pa ba? Tama, kami ay magkasintahan na nagkita sa online pagkatapos ng 2.5 taon. Pagkatapos, pinagpag mo ang iyong braso at patuloy na naglambing, mahal ko, hindi ba sapat ang itsura ko sa totoong buhay kaya hindi mo na ako gusto? Okay lang, kahit anong klaseng babae ang gusto mo, kaya kong magbago. Dude, huwag mong itanggi ang relasyon natin. Ang mga salitang ito ay hindi lang pumigil sa iyong sasabihin, kundi nagulat din kay Majiaki. Wow, KJ, anong klase kang pamilya at hindi ka kontento? Hindi mo ba gusto si Ansuiji? Ano pa ba ang gusto mo? Langit naman, ako ni. Biglang blanko ang iyong isip. Wala kang masabi, tama na, huwag ka nang magsalita. Ayokong marinig. Ang pagkakaroon ng online na relasyon sa Campus Beauty ay bagay na nangyayari lang sa nobela. Kailangan mong gamitin ito. Aalis na ako, huwag kitang aabalahin sa date nyo ni Ansuiji. Pagkatapos sabihin yon, mabilis na umalis si Majiaki sa field. Tumingin ka kay Yan Ruoksu at walang masabi, may saysay ba ito? Masaya ba ito? Agad na binitawan ni Yan Ruoksu ang iyong braso, pero ang ngiti sa kanyang mukha ay mas matindi pa kaysa kanina. Nang hindi siya nagsalita, lalo kang nainis, kung hindi ka nagsasalita, aalis na ako. Ay naku, mainit ngayon. Biro mo naman, hindi ba dapat mo akong ilibre ng milk tea dahil mahirap akong lumabas? Nagtataka kang tumingin sa kanya. Bakit ako maglilibre ng milk tea sa'yo? Dahil sa pag-aaway natin, nawalan ako ng isang bituin. Sira na ang isip ko. At saka, ayaw mo bang kumalat bukas sa campus wall na ginago mo ang malamig na campus beauty ng Kunkun University? Nang marinig ito, parang nasira ang iyong isip, kaibigan, ba't parang hapon ka magsalita? Walang magawa, tiningnan mo si Yan Ruoksu, hindi naman kailangan, isang milk tea lang. Ililibre kita, okay? Nang makita ni Yan Ruoksu na pumayag ka, ngumiti siya at dumiretso sa tindahan ng tsaa. Habang naghihintay ng order, nagkunwaring walang pakialam si Yan Ruoksu at nagtanong, magaling ka ba sa Mobile Legends? Pwede mo ba akong i-carry sa ranggo? Hindi naman, hindi ako madalas mag-Mobile Legends. Gusto ko maglaro ng Naruto. Sinasabi mo ito para pong ibigay ang kahilingan ni Yan Ruoksu dahil tanyag daw siya sa Kunkun University. Baka kung masyadong magkalapit kayo, malaman ng iba ang background mo. Gusto mo lang mabuhay ng tahimik sa universidad sa loob ng 4 na taon.
Pero sa halip na malungkot, si Anroxu ay naging mas excited. Ang galing naman, mahilig din ako sa Naruto. Tara, mag-rank tayo. Seryoso ka ba? Mas seryoso pa sa brilyante. Ganito, ililibre kita ng pagkain, at ikaw naman ang magdadala sa akin sa ranggo ngayong gabi. Ano sa tingin mo? Ngumiti si Anroxu ng matalino. Noong una, gusto mo sanang tumanggi, pero bigla kang may naisip at mumiti ka rin sa kanya. Sige, sabi mo. Pero may kondisyon. Nagtaas siya ng kilay. Anong kondisyon? Kung matatalo tayo, ikaw ang magbabayad. Tumawa siya. Deal. Pero kung manalo tayo, ikaw naman ang maglilibre sa akin ng susunod na pagkain. Okay, pumayag ka. Sa loob-loob mo, alam mong hindi siya basta-basta natalo. Habang naglalakad kayo papunta sa paborito niyang kainan, naisip mo na baka ito ang simula ng isang masaya at nakakatawang relasyon. Na pala, biglang sabi niya, bakit ba ang tawag mo sa akin ay Campus Beauty? Yan Roxy ang pangalan ko. Napangiti ka. Dahil yon ang tawag ng lahat sa'yo, di ba? Pwede mo akong tawaging Xu kung gusto mo. Napakamot ka sa ulo. CJ, Xu, tara na, kain tayo. At doon nagsimula ang inyong kwento, isang kwentong puno ng tawanan, hiya, at unti-unting pagmamahalan. Sige, pero hindi ako kakain sa kantin. Lalabas ako para kumain sa labas. Diretsahang sinabi ni Anroxu, sige, sige. Hindi ako kinakapos sa pera, te. Nang makitang pumayag siya ng ganoon kabilis, may plano ka na sa isip mo. CJ, kulang pa ang pagloko mo sa akin, gusto mo pa ng milk tea, no? Loko-loko. Paiyakin na lang kita, sabi mo sa sarili mo pagkatanggap ng 2 milk tea mula sa tindera, tapos tiningnan mo si Anroxu. Anong masarap na handa ang ihahanda ni Miss Yan para sa akin? Huwag kang magagalit, tawagin mo na lang akong mahal. Sumunod ka lang sa akin. Sasamahan kitang kumain hanggang mabusog ka. Naglakad silang dalawa. Parang may biglang naalala si Anroxu na mula ang pisngi at nagtanong, nga pala. Hindi mo pa alam ang pangalan ko, no, baby boy. Nang marinig ito, napangiwi ka. Hindi mo nga alam pangalan ko, gusto mo tawagin kitang mahal. Pero dahil nagtanong na siya, hindi mo naman ito pwedeng baliwalain, kaya sumagot ka. Kei-chen, freshman sa computer science. Tumango si Anroxu. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagtatanong, kanina, narinig ko sa roommate mo na taga-dakong damuhan ka raw. Nakita mong parang batang mausisa siya, napabuntong hininga ka at tumango. Bakit ang detalyado ng tanong mo? Kinuha mo ba ang tala ng pamilya ko? Hindi pa kasi ako nakakapunta sa damuhan. Gusto ko lang itanong kung ano ang buhay doon. Wala namang iba. Karaniwan, inaalagaan ko ang mga baka at tupa ng tatay ko. Napaka-boring ng araw. Sa daan. Parang batang mausisa talaga si Anroxu, sunod-sunod ang tanong. Pero hindi napansin ng dalawa. Ang mga estudyanteng nakasalubong nila sa daan, parang nakakita ng multo sa kanilang dalawa. May mga kumuha pa ng litrato gamit ang cellphone nila. Di nagtagal, dinala ka ni Anroxu sa isang maliit na kainan sa labas ng hilagang gate ng eskwelahan. Pag-upo, diretsyo niyang ibinigay sa iyo ang menu at mayabang na sinabi. Ngayon, kahit anong gusto mong kainin, libre ko. Ako na ang bahala. Hindi ko akalaing si Miss Yan ay isa palang mayamang babae. Hindi na ako magdadalawang isip. Order na, order na. Nakangiting nakatingin sa iyo si Anroxu, pero sandali lang, nawala ang ngiti niya. Dahil minarkahan mo na ang mahigit 20 na putahe sa menu. Napabulalas na lang si Anroxu sa kanyang isip. Ang gluton ba ito o talagang ganoon kalaki ang kainan ng mga taga-Hilaga? Di nagtagal, dumating na ang lahat ng putahe. Buong oras na pinanood ka lang ni Anroxu na kumakain ng marami, siya mismo halos hindi na kumain. Malapit nang matapos. Biglang nagtanong si Anroxu, busog ka na ba? Kulang pa ba? Dadagdagan ko pa ng ilang putahe. Sobra na, sobra na. Medyo busog na ako. Sige, dahan-dahan ka na lang kumain. Pupunta lang ako sa banyo. Saka na lang ako magbabayad. Pagkasabi nito, nagpakita si Anroxu ng isang tumbong ng ngiti, tapos tumayo at umalis. Makalipas ang 10 minuto. Sa wakas, busog at nasiyahan ka na. Pero ang kakaiba, si Anroxu na pumunta sa banyo. Ang tagal nang hindi bumabalik. Hindi mo alam na sa oras na yon, si Anroxu ay nasa dorm na halos. Tama ka. Tumakas na siya. Inaapi mo ako, no? Ang lakas ng boses mo, no? Sinabi mo pang idiot level 3, hindi lumalaban. Hindi rin naman ganoon katalino ang itsura mo. Naloko rin naman kita. Walang libreng tanghalian sa mundo, baby boy. Ito ang unang leksyon sa kolehiyo, ako na ang magtuturo sa'yo. Sa oras na yon, nasa loob ka pa rin ng restaurant. Matagal kang naghintay, pero hindi pa rin bumalik si Anroxu. Saka mo lang napagtanto. Baka naman tumakas na ito at hindi na magbabayad. Agad kang tumayo at pumunta sa counter. Excuse me. Patingin nga po, nabayaran na ba ang mesa na yon? Nag-check ang nasa counter at sinabi. Hindi pa po. Gusto niyo na bang bayaran? Kabuang 1,700 at 99. Bawasan na lang ng 1 piso, 1,800 na lang po.
Nang marinig mo ang sinabi ng nasa counter, biglang nanlumo ang puso mo. Naku, tong babaeng to. Napangiwi ka ng bahagya at tahimik na inilabas ang cellphone para magbayad. Si Ian Roxo na nakabalik na sa dorm. Masigla pa rin ang pakiramdam. Ang mga kasama sa dorm na nag-uusap-usap kanina ay nang makita ang itsura ni Miss Yan. Nagkatinginan sila. Totoo ba ang nasa confession wall? Nasa relasyon ka na ba, Roxy? Ang gwapo ng side profile ng baby boy na yon. Mukhang freshman pa. Sabihin mo na, anong meron sa kanya? Ilan araw pa lang simula ng pasukan, nakuha ka na niya. Sabihin mo na, anong meron sa kanya? Naniniwala kayo ron? Isang junior lang iyon. Wala akong relasyon. Pagkatapos, ikinuwento ni Ian Roxy ang lahat mula sa paglalaro ng laro hanggang sa naging away sa personal. At sinabi ko sa kanilang tatlo ang tungkol sa huling pangyayari na ginawa ko sa'yo. Ay, hindi tama yan. Roxy, sinabi mo bang galing sa malawak na damuhan ang freshman na yon at ang pamilya niya ay nag-aalaga ng baka? Hindi ba sobra naman ang ginawa mo? Na, hindi ba siya galing sa mahirap na pamilya? Ngayon, ginastos mo siya ng mahigit 1,000 piso na maaaring 1 buwan niyang baon. Paano na ang susunod na buwan ng freshman na yon sa eskwela? Ah, ito. Dahil sa paalala ng mga kasama niya sa dorm, naalala ni Ian Roxy. Yung taong yon, tila mahirap nga ang pamilya. Yung paghihiganti ko ay masaya. Pero isang kainan lang ay ginastos ko na ang 1 buwan niyang baon. Dahil dito, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkakasala. Hindi pwede. Kailangan kong ibalik agad ang pera sa kanya. At saka, dapat ko ring alamin kung talaga bang mahirap ang pamilya niya. Kung dagdagan ko pa ng 2,000 piso bilang kabayaran sa kalokohan ko, wala naman akong problema, di ko naman nauubos ang 20,000 baon ko bawat buwan. Sa kabilang banda, pagbalik mo sa dorm, pinalibutan ka rin ng mga kasama mo sa kwarto, at napilitan kang ipaliwanag ang nangyari. Saka mo lang napigilan ang tatlo nilang gustong yumuko at maging estudyante mo. Nang gabing iyon, habang naghahanda kang maglaro, bigla kang nakatanggap ng tawag mula sa inyo. Uy, anak. Kumusta ang mga nakaraang araw? Nakakapag-adjust ka ba? Umiti ka at sumagot. Maayos naman ang lahat. Huwag kang mag-alala. Wala namang mangyayaring masama. Mabuti naman basta kaya mong makibagay. Pala, nakapunta ka na ba sa ate mo? Yung kumpanya niya ay malapit lang sa universidad mo. Nakita ko na siya bago magsimula ang klase. Huwag na kayong mag-alala. Kung may problema, diretso ko na lang sasabihin kay ate. Sige, gusto ka rin kausapin ng tatay mo. Mag-usap na kayo. Maya-maya, narinig mo ang masayang tawa ng iyong ama. Oh, malaki na. May tumawag sa inyo mula sa universidad mo ngayon, nagtatanong tungkol sa kalagayan ng pamilya natin. Wala kang alalahanin, hindi namin ibinunyag ang totoo naming kalagayan. Mag-aral ka lang ng payapa. May home visit pala sa universidad. Naguguluhan mong tanong, Tay, ano ang sinabi mo sa kanila? Sinabi ko lang naman ang totoo, di ba? Nag-aalaga lang naman tayo ng ilang baka at tupa. At saka, pinuri pa kita na sobrang responsable, magaling sa pag-aaral, at madalas mong ginagamit ang scholarship mo para makatulong sa gastusin ng pamilya. Kapag walang ginagawa, tumutulong ka sa pag-aalaga ng baka at tupa. Di ba, malaki ang naitulong ko sa iyo sa harap ng iba? Puno ng pagmamalaki ang boses ni Tatay Kay. Nang marinig mo ang sinabi ng tatay mo, muntik ka ng mabulunan. Hindi ba gawa-gawa mo lang yan? Kailan ba ako naging ganito kasipag? At saka, hindi ba sobra kang nagpapakumbaba? Bakit mo nasabing nag-aalaga lang tayo ng baka at tupa? Totoo naman na nag-aalaga tayo ng baka at tupa, pero hindi ba ilan lang yon? Libo-libo ang alaga natin, di ba? Bakit sa bibig mo, naging mahirap na pamilya ako? Sa kabilang linya, galit na sumagot si Tatay Kay. Ano ba? Nakakahiya bang sabihin na nag-aalaga tayo ng baka at tupa? Sasabihin ko sa'yo. Ikaw, bata ka pa, huwag kang magyabang sa labas. Kailangan mong maging mahinahon, naiintindihan mo ba? Sige, naiintindihan ko na. Pagkatapos ng ilang sandali pang pag-uusap sa iyong mga magulang, pinatay mo na ang tawag. Habang naghahanda kang maglaro muli, may notification na naman sa WeChat. Yung username at in-game name ay tahanan ni Benming Zhangfei. Nga, si Ian Roxy yun. Si Benming Zhangfei. Freshman. Nandyan ka ba? Pasensya na talaga ngayong araw. Masyado akong malikot. Hindi ko talaga inisip na magkakaroon ng ganitong kalaking epekto sa'yo. Nang makita mo ito, napangiwi ka. Nagkamali ba ang pag-inom ng gamot ni Miss Yan? Humihingi ba siya ng tawad sa akin? Kanina nung ginagastos niya ako sa tanghali, hindi man lang siya kumurap. Pagkatapos, nakatanggap ka ng 4,000 na transfer. Freshman K, paulit-ulit kong sinasabing pasensya na. Pakiusap, tanggapin mo itong bayad sa pagkain. At saka itong bayad sa mental stress. Kung hindi, di ako makatulog sa gabi, at hahampasin ko ang sarili ko dahil sa konsensya. Nang makita mo ang mensaheng ito, tuwang-tuwa kang hindi mo napigilan ang pagngiti. Hindi ko tatanggapin. Para hampasin mo pa rin ang sarili mo tuwing hating gabi.
May ganun bang magandang pangyayari? Kaya agad mong pinindot ang transfer niya. At binalik, hehe, gusto ko lang makita. Kung gaano ka ba talaga makokonsensya, Miss Yan. Wala pang 30 segundo, tumawag siya sa pamamagitan ng voice call. Nandito si Miss Yan sa harap mo, okay? Naiinis mong sabi, isang kainan lang naman yun. Kaya ko namang bayaran ang sarili ko. At saka, marami-rami nga yung pagkain, pero ako naman talaga kumain lahat nun. Konti lang ang nakain mo. Hindi ko kailangang tanggapin ang transfer mo. Di ba sabi natin sa simula pa lang? Ako raw ang taya sa pagkain na ito, at ikaw naman ang maghatid sa akin sa laro. Walang kumpiyansang sabi ni Yan Ruoxue. Nang marinig mo ito, hindi mo napigilang tumawa ng malakas. Ewan ko ba sa'yo? Sino bang nagpunta sa banyo at biglang nawala? Sa iyong mga mapanuyang salita, namula ang mukha ni Yan Ruoxue. At narinig pa niya na ang saya-saya mo nang tumawa, sobrang inis na siya pero pinigilan pa rin niya. Muli akong humihingi ng tawad, patawad. Pakikuha mo na lang ang pera. Kung hindi, hindi mapakali ang loob ko. Hindi ka pa rin gumagalaw, umiti ka lang at sinabi. Ate Yan, na-appreciate ko ang iyong kabutihan, pero hindi naman ako naawa sa pagkain na ito. Maglalaro na ako, paalam. Nang marinig mong tatapusin mo na ang tawag. Agad na nagsalita si Yan Ruoxue, teka, hindi ba sabi mo sasama ka sa akin sa pag-akyat ng rank? Magsa-sign in na ako. Sino ba nagsabing isasama kita? Kahit ganyan ang iniisip. Pero nang buksan mo ang laro, hindi mo napigilan ang iyong kamay na piliin si Zhang Fei at dalhin siya sa silid. Sa unang laro, dahil naagaw si Zhang Fei, napilitan si Yan Ruoxue na maglaro ng Cheng Yaojin sa top lane. Pero buong laro, nasa top lane ka at kinakain ang kanyang mga minion. Kapag may dumating para manggank, ginagamit mo ang mobility ni Han Xin para tumakas. Iniwan si Yan Ruoxue na mag-isa na sinasaktan. Kahit na sa huli ay nagawa mong manalo at ay carry ang laro, si Yan Ruoxue ay hindi masaya kahit kaunti. Galit na galit siyang nagsabi, bakit lagi mong kinakain ang aking mga minion? At saka mo ako iniwan ng maraming beses, akala mo ba hindi ko napapansin? Ay naku, kailangan ko namang mag-level up, di ba? Ang jungler ay nangangailangan din ng pera. Pinipigilan mo ang tawa. Ganito pa rin ang iyong pag-ugali. Kailan ba naranasan ni Yan Ruoxue ang ganitong pagtrato? Hindi na niya napigilan. Dahil ba sa na-scam kita ng isang pagkain ngayong hapon, kaya ka naghihiganti? Linlin, ilang beses ko nang hiniling na tanggapin mo. Ikaw ang tumanggi at ngayon ginaganyan mo ako. Bakit may taong katulad mo? Masamang juniors, basura, alam mo lang manakit sa akin. Nang marinig ang pag-iyak sa kabilang linya, bigla kang napahiya at agad na umaliw. Sige na, huwag ka nang umiyak. Sa susunod na laro, maglalaro ako ng maayos. Tutulungan kitang manggank, magiging bodyguard mo, okay? Pero si Yan Ruoxue ay hindi kasing babasagin ng inakala mo. Bigla niyang pinigilan ang pag-iyak. Nang makitang hindi ka nagsasalita at walang tugon, napilitan kang magpatuloy. Paano kung magkaayos na tayo? Hindi ko na ipagmamalaki ang nangyari ngayong hapon na na-scam mo ako. Huwag ka nang umiyak, magsalita ka naman. Makalipas ang ilang sandali. Sa wakas narinig mo ang boses ni Yan Ruoxue, sige. Huwag mo na akong pagtripan. Dagdagan mo pa ng ilang bituin ang rank ko, tapos patatawarin na kita. CJ. Bakit biglang nagbago ang sitwasyon? Pero hindi ka naman naiinis dahil kanina ay naisip mo. Ang kanyang hitsura na nagmamakaawa, medyo cute pala. CJ. Ang ganda ay katarungan, wala siyang kasalanan. Sumunod, dinala mo si Yan Ruoxue. Sa 2 laro, bago matulog, nag-atubili siyang tumawag sa'yo. Kay Chen, talagang hindi mo gusto ang 2,000. Gumawa siya ng isang malaking desisyon, ililigtas niya ang isang mahirap na binata na inapi ng kapalaran. Kaya mariing sinabi ni Yan Ruoxue sa'yo, Kay Chen, mula ngayon. Magkaibigan na tayo. Sige, kung sabi mo, ganoon na. Anong ibig sabihin? Ayaw mo bang maging kaibigan ko? Hindi naman. Kaninang tanghali sinabi mo pa na magkasintahan tayo, pero ngayon iniwan mo na agad ako. Nang marinig ito, sobrang nahiya si Yan Ruoxue na parang gusto niyang sumiksik sa isang butas. Sabay na gulo ang isip niya at biglang lumabas ang isang malalim na pangungusap. Ikaw, huwag kang magsalita ng ganyan, hindi naman agad nagkakarelasyon. Ganoon ba? Ate, gaano katagal bago magkarelasyon? Bihira ang pagkakataon na asarin ang isang malamig na campus beauty. Siyempre hindi mo ito palalampasin. Napagtanto ni Yan Ruoxue na nagkamali siya ng sinabi, kaya mabilis siyang gumanti. Huwag kang mag-assume, kaninang tanghali ay nagbibiro lang ako. May tao bang naniwala? Sigurado? Huwag mong isipin na dahil matangkad ka at gwapo, ay sasakupin kita, at ikaw pa ang unang lalaking nang api sa akin ng maraming beses. Kaya, huwag kang magkaroon ng mapanganib na ideya. Naiintindihan mo ba? Nang marinig ang kanyang katawatawang paliwanag, napabuntong hininga ka.
Ito ba talaga ang dapat na ugali ng isang malamig na campus beauty? Ewan, hindi ko maintindihan. Pero at least hindi niya sinabing gusto ng palaka ang karne ng season, isang malinaw na pagtanggi. Kaya dahan-dahan na lang. Sumunod ka sa kanyang sinabi, naiintindihan ko, naiintindihan ko. Ate, kung wala ka ng ibang gagawin, magandang gabi na. Magandang gabi. Bukas sa laro, aid mo ako. Paalam. Kinabukasan ay Sabado, plano mong magpahinga hanggang tanghali bago kumain. Ngunit ilang minuto pa lang, tumawag na si Ann Roxy sa voice call. Hoy! Kei-chen, nasa ilalim ng iyong dormitoryo ako. Bumaba ka na dali. Anong bagay ba ang kailangan niyang puntahan sa dormitoryo ng mga lalaki para hanapin ako? Sumagot ka. Mabilis kang naghilamos at bumaba. Nakita mo si Ann Roxy. Mula sa kanyang bag. Naglabas siya ng papel at ibinigay sa'yo. Punan mo ito. Kinuha mo at tiningnan. Ay, grabe. Form ng pagsusuri ng mag-aaral at pamilya ng Kun Kun University. Hindi naman, ate. Kailangan pa ba ito sa kolehiyo? Sabi mo, naiinis. Ito ay para sa scholarship para sa mga mahihirap na estudyante. Maingat na sabi ni Ann Roxy. Scholarship para sa mahihirap. Para sa akin. Umiling ka ng walang magawa. Ate, hindi naman ako mahirap. Iwan na lang ito sa mga talagang nangangailangan. Bakit hindi kailangan? Ang iyong pag-ugali ay nagpa-frown kay Ann Roxy. Kahapon ay personal niyang tinawagan ang iyong bahay para alamin ang kalagayan niyo. Malinaw na sinabi ng tatay mo na may mga baka at tupa lang kayo. At para makapag-aral ka sa timog na libu-libong kilometro ang layo. Nagbenta pa sila ng 2 baka. Hindi ba ito kahirapan? Kahapon, noong hindi mo tinanggap ang kanyang transfer, ikinagalit na ni Ann Roxy. Ngayon, nakuha na niya ang scholarship para sa iyo. Pero ayaw mo pa. Ang lakas ng pride ng mga kabataan ngayon. Hindi na nakatiis si Ann Roxy at pinakain ka ng motivational speech. Ngunit pagkatapos ng 2 minuto at kalahating sermon, muntik ka nang mabaliw. Hindi, paano ako naging mahirap? Sino ang nagkalat ng chismis? Kung hindi kukunin ang scholarship, magkakasala si Ann Roxy. Kung kukunin ko, ako naman ang magkakasala. Bahala na. May kasabihan, ang hirap ay dapat paghasyan. Hayaan na si Ann Roxy ang magdusa. Ibinabalik mo ang form. Ate, may iba ka pa bang gagawin? Kung wala, kakain na ako. Pagkasabi, hindi mo na pinansin ang reaksyon niya at dumiretso sa kantin. Ikaw, anong klaseng tao ka? Nakakainis? Si Ann Roxy ay pumadyak dahil sa galit. Hindi pwede dahil siya ang nakakita nito. Kailangan niyang tumulong hanggang sa huli. Dahil hindi mo tinatanggap ang direktang pera, gagamit siya ng ibang paraan. Dumating sila sa kantin. Umupo ka sa konting tao gamit ang tray. Nakita ni Ann Roxy na gulay lang ang nasa tray mo. Lalong lumakas ang kanyang konsensya. Little Junior, bakit ka matigas ang ulo? Tingnan mo, naghihikahos ka na, gulay lang ang kinakain mo. Tinignan mo siya ng kakaiba. Kung sasabihin ko na araw-araw akong kumakain ng karne, pero parang kumakain ako ng lupa, maniniwala ka ba? Ganyan ka na naman. Hindi naniwala si Ann Roxy. Sa isip niya, label ka na niyang mapagmataas. Little Junior, huwag kang gumalaw dito. Bibilhan kita ng pagkain. Pagkasabi, tumayo si Ann Roxy at pumunta sa counter. Tinitigan mo ang kanyang likod at bumuntong hininga. Wala na bang naniniwala sa totoo ngayon? Bumalik si Ann Roxy na may dalang malaking tray. Kain na, maliit na matakaw. Sabay salin ang tray na puno ng karne sa harap mo. Narinig mo ang tawag at napangiwi. Ano bang problema sa laki ng kain ko? Bigla. Nakita mo ang maraming lalaki na galit na nakatingin sa inyo. May mga naglabas ng cellphone para kunan kayo. Anong klaseng eksena ito? Yan Roxy, bayaran mo ako. Ganito mo iniisip ang salarin. Yan Roxy, wala tayong relasyon. Ang mga kilos mong ito. Gusto mo bang hindi ako makalabas ng kantin ngayon? Dahil sa paalala mo, lumingon si Ann Roxy sa paligid. Nakita niya ang grupo ng mga kamera na nakatuon sa kanya. Akala mo pa ay shooting ng pelikula. Ayos. Medyo malaki pala ang dating ko. Pagkatapos ngayon, ang dating high and mighty image ko na nakatuon lang sa pag-aaral at walang love life. Malamang hindi na mapanatili. Pero, kailan ba siya nag-alala sa mga chismis? At ngayon, hindi lang siya walang pakialam, sinasadya pa niyang magpainit. Sumunod, habang nilalagyan ng pagkain ang iyong mangkok, malambing na sabi ni Ann Roxy, Little Junior K. Kahapon sa laro, pinaiyak mo ako. Kung ayaw mong managot, okay lang. Pero sabihin na wala tayong relasyon, sobra naman yon. Maliit lang ang boses niya, pero malinaw sa mga malalapit. Hindi lang ang mga nasa paligid ang nagulat. Ikaw ang mismong tauhan ay tulala. Pinigilan mo si Ann Roxy na magpatuloy sa paglagay ng pagkain at bumulong. Ate, pwede bang maging mainat ka sa pananalita? Gusto mo bang hindi ako makalabas ng kantin ngayon? Ate, pwede bang maging mainat ka sa pananalita mo? Gusto mo bang hindi na makaalis ang tropa ko sa kantinang ito ngayon? Si Ann Roxy ay tumawa lang, hindi umamin o tumanggi, dahil yon talaga ang nasa isip niya. Hindi ba't iniinda mo lang ako? At kagabi pa, sadyang pinahirapan mo ako sa laro.
Kahit ang tatay ko, hindi ako pinapaiyak. Anong tapang mo? Maliit na leksyon lang ito para malaman mo ang kahihinatnan ng pag-insulto sa akin. Sa kanyang mayabang na mukha, mahuhulaan mong gusto ka lang niyang higitan dahil may sama siya ng loob. Pero wala kang magawa kundi kumain na lang. Natatakot kang baka sa sobrang lakas ng boses mo, bigla kang mabrand na manloloko. At mapunta sa iyo ang sisi. Ang tanging konsuelo, nabubuhay ka sa isang makatarungang lipunan. Ang mga lalaki sa paligid, galit na galit man, walang magawa kundi ang magalit. Noong una, sinabi ni Ruoksu na hindi siya magjojowa sa kolehiyo. Ang sabi niya, pag-aaral lang ang focus. Pero ngayon, anong sinabi niya? Ayaw daw mananagot ng lalaki. At hinahabol pa niya ito para maging kaibigan. Ang babaeng dati tila hindi maabot, paano siya bumagsak sa isang taon? Gusto sana ni Ruoksu na magpaliwanag, kapag ang isang babae ay gumamit ng pag-aaral para tanggihan ang isang lalaki, 99% ay hindi niya ito gusto. Ngayon na may nakita siyang gusto, hindi naman niya kayang ipagpalit ang kanyang kinabukasan para sa isang karakter na hindi totoo. Nakatingin si Ruoksu sa iyo na may ngiti. Ano, binata, sumuko ka na ba? Ang kanyang tono ay may pagmamayabang, ngunit tanging ikaw lang ang nakakarinig. Sumusuko na ako sa iyo. Sabi mo, paano mo ako pakakawalan? Natatakot kang baka may sorpresa pa siyang sabihin. Sige, kainin mo muna ang inorder ko para sa iyo. Pagkatapos, lalabas tayo at pag-uusapan ng iba. Nakita ni Ruoksu na kontrolado ka na niya, kaya gusto lang niyang lasapin ang tagumpay. Tignan ko kung may tapang ka pang mang-api sa akin. Pag hindi ka sumunod, isasabit kita sa pader. Maraming tutulong sa akin dito sa Kungkun University. Makalipas ang 5 minuto, mabilis mong naubos ang huling subo at lumabas ng kantina. Naglakad ka ng ilang distansya. Nang makumpirma mong walang ibang sumusunod maliban kay Ruoksu, lumingon ka sa kanya at walang magawang sabi. Sabi mo, anong gusto mo talaga? Hindi ka ba marunong makipag-usap ng maayos? Mula ngayon, huwag mo na akong iwasan, okay? Sumang-ayon ka na puno ng sama ng loob. Parang natatakot ka sa kanyang mga paraan. Nakita ni Ruoksu ang iyong reaksyon at mumiti, buti naman ganito. Sige, punan mo muna ang application para sa scholarship. Pagkatapos, bibigyan kita ng trabaho. Sa unang taon mo, mahirap kang mag-part-time. Araw-araw, isama mo ako sa pag-level up sa laro. Babayaran kita bilang kasama, okay? Sa kanyang sinabi. Sa tingin mo, kung hindi ka magpapakita ng kahit kaunting tunay na pagkatao, hindi siya titigil na isipin na ikaw ay dukha. Ate, kahit hindi ko alam kung paano mo naisip na ako ay mahirap, hindi naman kami ganun kahirap. At nagsusulat ako ng mga nobela bilang part-time, sapat ang kita ko para mabuhay ng maayos sa eskwela. Nang marinig ito, napagtanto ni Ruoksu na siya ay nag-assume agad. Sino ba nagsabing ang pastol ay mahirap? Pero sa iyong kwento at sa tatay mo, mahuhulaan pa rin. Kahit hindi kayo mahirap, tiyak na hindi rin kayo mayaman. Noong bata ka, nagtrabaho ka para makatulong sa pamilya. At ngayon, nagsusulat ka para kumita. Saan ba nanggagaling ang yaman? Mukhang kailangan ko pa ituloy ang pagtulong sa'yo. Tinapik ka ni Ruoksu sa balikat at mumiti. Akala ko hindi ka magaling, pero mali ako, binata. Humihingi ako ng tawad. Hindi ka nagpapakatanga para sa pagmamataas. Ikaw ay isang tunay na lalaki. Na-flatter ka sa hindi inaasahang papuri, at namula ang iyong mukha. Ano bang ginawa ko? Gusto ko lang hindi magmana ng pabrika. Pero hindi mo masabi ito kay Ruoksu. Hoy, naniniwala ka na ba? Mula ngayon, wag mo na akong pahirapan ng ganito. Pero hindi sumunod si Ruoksu sa inaasahang pattern. Namumungay ang kanyang mga labi, nakasukbit ang kamay sa baywang, at matalim na tumingin sa iyo. Ano bang problema? Sa tingin mo, ang pag-imbita ko sa iyo na kumain at pagdagdag ng ulam ay pahirap para sa iyo? Hindi naman. Ang ibig kong sabihin ay ang mga salita mo kanina na pwedeng magdulot ng maling interpretasyon. Sa iyong paalala. Biglang naalala ni Ruoksu na noong unay puro paghihiganti lang ang nasa isip. Ang laki ng kalituhan ng kanyang mga salita. Bigla siyang napahiya at hindi nakaangat ng tingin. Sa huli, nauutal na sabi, sa susunod, mag-ingat ako. Naglalaro ka ba sa isip ng mga kaibigan mo? Kahapon, binata ka pa. Ngayon, sabay na kayong kumain. At isang pagkain pa. Ito ay halik na hindi direkta. At hindi lang yon, tingnan niyo si Ruoksu sa litrato. Ang titig niya, parang may sinasabing koneksyon. Sino sa inyo ang nakakita na sa ating ice queen na ganito kumilos sa isang lalaki? Parehong umiling ang dalawa. Kahit anong paliwanag ni Ruoksu, hindi sila naniwala. Naniniwala lang sila sa nakita sa campus wall. Halos mabaliw na si Ruoksu, bakit walang naniniwala sa totoo ngayon? Halos sabay-sabay, kayong dalawa na may parehong karanasan ay nagsabi ng eksaktong parehong bagay. Wala kaming relasyon. Maniwala kayo o hindi. Sa tabi, si Liu Ruyan ay natawa na lang. Ruoksu, 1 taon na tayong magkakilala. Ito ang unang beses na nakita kitang nasisiraan ng ulo dahil sa isang lalaki. Nga pala. Kung totoo ang sinasabi mo na wala kayo, bakit hindi mo ibigay ang WeChat ng binata na yon?
Sa akin, hindi naman sa nagpapalusot pero sa litrato, ang side view lang. Para sa akin, bagay siya sa panlasa ko, wag mong sayangin ang ganitong magandang oportunidad, Yan Ruoksui. Nagulat si Yan Ruoksui at sa susunod na segundo, ininatan niya ang kanyang cellphone. Anong gusto mong gawin? Anong gagawin ko? Tahimik na sagot ni Liu Ruyan. Siyempre, tulad mo, makikipagkaibigan sa bagong estudyante, ano ngayon? Galit ka ba? Seryosong sagot ni Yan Ruoksui, bakit ako magagalit? Natatakot lang ako na matakot mo ang bagong estudyante dahil sa pagiging babaeng pilyo mo. Habang sinasabi ito, parang walang kumpiyansa si Yan Ruoksui. Hindi ba siya magagalit? Hindi pa siya tuluyang nahuhulog sa'yo, pero may simpatya na siya. At ikaw pa ang regular niyang kasama sa laro, paano mo hahayaang mabulok ito ni Liu Ruyan na tulad ng kanyang pangalan na manloloko? Nang matapos na ang sigla ng kanyang mga kasama sa kwarto, nakuha na ni Yan Ruoksui ang kanyang cellphone at nag-imbita sa'yo sa laro. Laro ka ba, bagong estudyante? Pumili ako ng isang karakter na siyaw. Mabilis kang sumagot. Sige, online na tayo. Habang naghihintay sa pila. Hindi ako ang magtatanong, kundi ang aking mga kasama sa kwarto. Sa sandaling iyon, narinig ito ng tatlo at sabay na tumingin kay Yan Ruoksui. Dahil hindi ka masyadong nanonood ng maikling video. Hindi mo naisip ang biro na may kaibigan ako at basta na lang sinabi. Wala pa. Nang marinig ito, lalong lumawak ang ngiti ni Yan Ruoksui. May naisip ka bang magkaroon ng matinding pag-ibigan sa panahon ng iyong pag-aaral sa kolehiyo? Siyempre, may pangarap ako pero sa tingin ko depende sa tadhana. Kaya, bagong estudyanteng si Keichen. Anong uri ng babae ang gusto mo? Sabihin mo ulit, ha? Para sa aking kasama sa kwarto ito. Gusto ko lang malaman kung sila ba ang tipo mo. Wala akong kinalaman dito. Hoy, parang sobra naman itong pag-iwas mo, di ba? Sa kabilang linya, nagsimula kang magduda kung talagang mga tanong ba ito ng kanyang kasama sa kwarto. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, inayos mo ang iyong mga salita at sumagot, hindi pa ako nagkaroon ng nobya, hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng pag-ibig. Pero sa tingin ko, sa unang pagkikita, hindi mo namamalayan na bumibilis ang tibok ng puso mo. Habang sinasabi ito, sa isip mo, unti-unting lumitaw ang alaala ng unang pagkikita ninyo ni Yan Ruoksui, parang may bahagyang kilig noon. Pagkatapos, hindi na nagtanong si Yan Ruoksui ng iba pang usapin, pero sa kanilang laro, tila mas madaldal siya kaysa dati. Paulit-ulit niyang sinasabing, ang galing mo, bagong estudyante, na nagpasaya sa puso mo. Lumipas ang oras. Makalipas ang 2 araw, sa pagsasanay militar, pumasok ang isang grupo ng mga nakatatandang estudyante na naka-light outfits mula sa gilid ng palaruan. Agad nilang nakuha ang atensyon ng maraming mga lobo. Pagod na kayo sa pagsasanay, mga bagong estudyante. Kami ay mga nakatatandang estudyante mula sa Departamento ng Propaganda ng Student Council. Dito para magbigay ng tubig. Ang nangunguna ay si Liu Ruyan at sa kanyang likuran. Hindi lamang mga miyembro ng Student Council, kundi pati ang kanyang 3 kasama sa kwarto, kasama si Yan Ruoksui. Nang marinig ang sinabi ni Liu Ruyan, agad na nagsimulang sumigaw ang mga estudyanteng kanina ay nagrereklamo. Ang bait ninyo, sa sobrang init na ito, hindi lang kayo nagdala ng tubig. Pinakita pa ninyo ang inyong mga binti, mga diyosa talaga. Tumigil kayo sa pagsigaw. Tignan niyo ang babaeng iyon, parang siya ang pinakasikat na dilag sa eskwelahan na si Yan Ruoksui. Papunta ba siya sa akin? Sa oras na yon, hawak ni Yan Ruoksui ang isang bote ng malamig na tubig at tiyak na nagtungo sa square kung saan ka naroroon. Samantala, nakaupo ka sa sahig na tila wala kang pakialam, isang tunay na taga-disyerto. Kailan ka pa nakaranas ng ganitong init sa timog? Halos maging aso ka na sa sobrang init. Biglang may isang pares ng mapuputi at diretsyo na mahahabang binti ang pumasok sa iyong paningin. Tumingala ka. At nakita mo si Yan Ruoksui na naka-light outfit, may hawak na isang bote ng tubig, at nakatayo sa harap mo na nakangiti. Bigla kang tumayo, ate, bakit ka narito? Ibinigay ni Yan Ruoksui ang tubig sa iyong kamay. Ngayon, dumating ang aking kasama sa kwarto, kaya nagdala ako ng tubig para sa inyo. Wala rin akong gagawin sa hapon. Sumama na lang ako. Tumango ka, ganun ba? Pero paano mo nalaman na nandito ako? Hindi mo naman ako tinanong, di ba? Nagulat si Yan Ruoksui. Hindi niya inaasahan na diretsyo mo itong itatanong, ang bastos mo naman, kung binigyan kita ng tubig, inumin mo na lang. Nagpapakasweet ka pa. Nagpalingid-lingid na sagot ni Yan Ruoksui, nakakita lang ako ng basta-basta. At nakita kita. Sige, ang galing ng paningin mo, ate. Pala, nakainom na ako ng tubig kanina, may ice milk tea ba kayo? Nagulat muli si Yan Ruoksui, bihira lang na humingi ng pabor ang bagong estudyante, paano niya ito tatanggihan? Meron talaga, dito ka lang, bibilhan kita. Pagkasabi nito, agad na nagtungo si Yan Ruoksui patungo sa direksyon ni Liu Ruyan.
Ang ilang mga lalaki sa paligid mo ay galit na galit, halos minunguya na ang kanilang mga ngipin sa likod, hindi ba, pare? Nagbibiro ka, binigyan ka ng tubig, pero ikaw ay namimili pa, tama nga. Kung ayaw mo, huwag mong sayangin, ipahiram mo man lang sa akin ang takip para dilaan. Sa paningin ng lahat, si Yan Ruoxu ay kumuha ng isa pang tasa ng milk tea, iniabot sa iyo, ito. Ang malamig na milk tea na gusto mo. Umiti ka at tinanggap ang milk tea, malapit ng uminom. Bigla mong napansin na may red lipstick mark pa sa straw, baka ito ay ininom na ni Yan Ruoxu. Nakatitig ka sa straw, at si Yan Ruoxu ay hindi napigilang magtanong, bakit hindi ka umiinom? Hindi ba gusto mo ng malamig na milk tea? Tiningnan mo si Yan Ruoxu tapos yumuko ka at tiningnan ang milk tea sa iyong kamay. Ito ay ininom ko na, ano ba? Ininom ko na, at ikaw ay namumuhi pa. Nagkunwari si Yan Ruoxu na galit, wala naman. Pagkatapos ay kinuha mo ang milk tea. At sumipsip ng 2 beses ng malakas, ang sarap. Bakit ang milk tea ngayon ay may dagdag na jasmine scent? Masarap, gusto ko. Nang makita ito, tumango si Yan Ruoxu ng may kasiyahan, mabuti. Tiyaga lang ng 2 araw pa. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa ate. Itago mo na lang ang milk tea. Aalis na ako, huwag kalimutang ihatid ako sa laro mamayang gabi. Salamat ate. Ikinaway mo ang iyong kamay, pinanood ang kanyang likuran na umalis. Paglabas ng palaruan, si Liu Ruyan ay agad na dumating para kulitin si Yan Ruoxu, ay dalagang malinis. Uminom ka na ng imported milk tea ng junior mo, paano mo ito ipagkakaila ngayon? Nang marinig ito, namula ang mukha ni Yan Ruoxu. Pagkatapos ay mahina siyang tumutol, ano ang dapat kong ipagkaila? Malinis ang may malinis na konsensya. Oo, yan beauty queen, tingnan mo na lang ang sarili mo sa salamin. Kung gaano kakapula ngayon, matigas pa ang ulo. Napakagwapo na junior. Kung ayaw mo, ako na ang bahala. Hindi. Si Yan Ruoxu ay biglang naging parang galit na pusa, mainat na tinitingnan si Liu Ruyan. Ay naku. Bakit ang tense mo? Hindi naman makikialam ang ate sa'yo. Inamin mo na lang sana agad. Ganito, sige, magiging tagapayo kita, okay. Magaling ako sa bagay na ito. Sa puntong ito, naisip ni Yan Ruoxu na hindi na kailangan makipagmatigasan sa kanyang kasama sa kwarto. Nag-isip siya saglit. Pagkatapos ay tumango, pwede naman, pero huwag mong ituro sa akin ang iyong manual ng babaeng manloloko. Mabilis na dumating ang gabi. Pagkatapos ng pagsasanay, hindi ka nagmamadaling bumalik sa dormitoryo. Pumunta ka sa baba ng dormitoryo ni Yan Ruoxu, kinuha ang cellphone at nagpadala sa kanya ng mensahe. Ate Xiaoyan, pwede ka bang bumaba? May ibibigay ako sa'yo. Nang makita ni Yan Ruoxu ang mensaheng ito, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Sa ganitong oras ng gabi, ang mga taong pwedeng maglibot sa campus ay ang mga magkasintahan lang. Itong Monting Jr., anong gusto niyang gawin sa pagpapababa sa akin? Ngunit sa kabila ng pagtataka, sumagot pa rin siya sa'yo. Sige, bababa na ako agad. Di nagtagal, si Yan Ruoxu ay lumabas mula sa pintuan ng dormitoryo na nakatsinelas, lumapit sa'yo. Sa ganitong oras ng gabi, bakit ka pumunta sa ilalim ng dormitoryo ng mga babae? Yumuko ka at tiningnan. Ang mga paa ni Yan Ruoxu na nakatsinelas, umiti at sinabi, ngayon nakita ko ang iyong binti. Hindi, nakita ko na ang iyong sakong ay nasugatan, kaya dinalhan kita ng gamot. Sabay sabi, kinuha mo mula sa iyong bulsa ang isang maliit na botelya ng gamot at iniabot kay Yan Ruoxu. Ito ay pampamilyang gamot namin, napakabisa para sa ganitong uri ng sugat. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Yan Ruoxu. Mamaya lang ay okay na. Sabay sabi, hindi ka nagbigay kay Yan Ruoxu ng pagkakataong tumanggi. Salamat Junior. Pagkatapos sabihin, binuksan niya ang maliit na botelya ng gamot. Ngunit sa susunod na segundo, isang masangsang at masamang amoy ang dumating. Ano? Ito bang amoy? Pinisil ni Yan Ruoxu ang kanyang ilong na may pag-ayaw. Tulad ng sinasabi, ang mabisang gamot ay mapait. Bagaman hindi tama ang paglalarawan, pero iyon ang ibig sabihin. Konting pahid lang. Ang ganitong uri ng sugat mo ay gagaling sa 1 o 2 araw. Pero tiningnan ka ni Yan Ruoxu na parang iyak, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi pagsang-ayon. Okay lang. Gamitin mo lang ng may kumpiyansa. Humanap ng pwesto at umupo, tutulungan kitang pahiran. Sandali lang, sabi niya. Hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Yan Ruoxu na tumanggi. Diretso niyang hinila ang babae para maupo sa bench sa tabi. Suot ni Yan Ruoxu ay tsinelas lang ng bumaba, kaya hindi na kailangang maghubad pa ng sapatos. Binuksan mo ang maliit na botelya ng gamot, binuhos ang kaunti, at maingat na ipinahid sa sakong. Nang nasugatan na paa ni Yan Ruoxu, ang mukha ni Yan Ruoxu ay biglang naging sobrang pula. Hindi. Pinisil niya ang kanyang paa na basang-basa. Makalipas ang ilang sandali, tumayo ka at niting-niting tumingin kay Yan Ruoxu. Sige, ngayon hindi na ba masakit ang sugat mo? At may mahinang lamig. Si Yan Ruoxu ay walang isip na maramdaman iyon. Walang laman ang isip. Nang magising siya, sinuri niyang mabuti, parang totoo nga ang sinabi mo, maliit na junior.
Ang gamot na ito ay mabisa, ang mga sangkap ay malamang mahal. Tumango ka. Actually okay lang. Ang gamot na ito ay parang pampahid, nakakagamot ng mga pasa at pilay. Maging ang mga baka at tupa sa amin ay ginagamot din ng ointment na ito. Nang marinig ito, biglang nanigas ang ngiti ni Ian Roxue. Wow! Nagalit bigla si Ian Roxue. Hey Chen, lalaban ako sa'yo. Paano mo nagawang ilagay ang ganyang gamot sa aking paa? Sandali, hindi pa ako tapos magsalita. Ang ginamit ko para sa iyo ay para sa tao. Ang para sa mga hayop ay hiwalay. Nang marinig ito, mabilis na tumigil si Ian Roxue sa paghawak sa lig mo. Totoo, tanong ni Ian Roxue na hindi sigurado. Kung talagang ginamit mo ang gamot para sa mga hayop sa akin, papatayin kita ngayon din. Tiningnan mo ang maliit na mukha ni Ian Roxue na may galit. Hindi naman masyadong mabangis. Sa halip, medyo cute, pero dahil sinabi niya yon, bakit hindi mo siya biruin pa? Tignan ko kung nagkamali ba ako. Nagkunwari kang kumuha ng maliit na bote. Mainat na tiningnan. Ay, parang nagkamali nga. Nang marinig iyon, handa na namang gumawa si Ian Roxue. Nang makita ang kanyang cute ngunit mabangis na itsura, hindi mo napigilan ang pagtawa. Hahaha, Ate Xue, nagbibiro lang. Pumunta ako sa Jiangnan para mag-aral. Wala namang baka o tupa dito, bakit ako magdadala ng mga gamot na yon? Nang marinig ito, biglang naintindihan ni Ian Roxue. Niloloko na naman siya ng lalaking ito. Lalo siyang nagalit. Ayos niloloko mo si Ate Xue, masaya ba? Tinatanong kita kung masaya. Biglang tumigil ang tawa mo dahil mukhang galit na talaga si Ian Roxue. Wala. Dahil sa sobrang gustong mabuhay, nagmakaawa ka. Ginagawa ko lang ito dahil medyo mabigat ang atmosphere. Para pasiglahin ang mood. Iyan bawal na ang ganyang biro sa susunod kung hindi ako. Matagal na nag-isip si Ian Roxue kung paano ka banta. Iyan ikaw na mag-isip. Ayokong mag-aksaya ng brain cells sa'yo. Sige, pag-uwi ko iisipin ko. Kung wala ka ng iba, Ate Xue, alis na ako. Tumango si Ian Roxue. Pero nang makita ang maraming magkasintahan sa harap ng dormitoryo, bigla niyang nais na samahan mo siya. Maglakad pa ng kaunti. Kaya lumingon si Ian Roxue at sinabi sa'yo, Junior, sandali lang. Gabi na, baka madapa ako dahil hindi makita ang daan. Samahan mo ako sa pintuan ng dorm. Pagkasabi, hindi na niya hinintay ang sagot mo. Namumula ang mukha, itinaas ang braso para ipahiwatig na tulungan mo. Nakita mo ito at naisip mo kung paano siya tumakbo kanina. Bakit hindi ka natakot kanina? Pero hindi mo na itanong iyon, kahit mababa ang emotional intelligence mo. Hindi naman bobo, nag-isip ka at inilagay mo muna ang ointment sa kamay ni Ian Roxue. Kunin mo itong gamot, marami pa akong bote sa dorm. Pagkatapos, natural mong hinawakan ang kanyang braso. Tayo na, ate. Namumula ang mukha, tumango si Ian Roxue at dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan ng dorm. Ang mga magkasintahan ay napatingin sa inyo. Diyos ko! Isang freshman na naka-uniforme ng military training ay kasama ang sikat na campus beauty na siyan ng napaka-intimate pabalik sa dorm. Wala na bang batas? Anong tinitingnan? Parang nakadikit na ang mata sa kanya. Ang ibang mga babae, nang makita ang tingin ng kanilang boyfriend kay Ian Roxue, ay mabagsik na nagbabala. Pagdating sa pintuan ng dorm, nakatayo si Ian Roxue sa hagdan at mumingiting nagsabi, Salamat, Junior. Umuwi ka na, huwag kalimutang i-upload ako mamaya. Walang problema. Magpahinga ka ng maaga ngayon. Aalis na ako, hanggang sa mawala ang iyong anino sa dilim. Saka tumalon-talon si Ian Roxue patungo sa kanyang dorm. Pagkatapos ng kalahating buwan, sa wakas ay natapos mo ang mahirap na military training. Nagkataon na pagkatapos ng training ay bakasyon ng mid-autumn. Agad na nag-message si Ian Roxue sa'yo, Junior. May plano ka ba sa mid-autumn? Uwi o ano? Sumagot ka. Hindi uwi. 3 araw lang ang bakasyon, 1 araw ang biyahe pabalik-balik. Balak kong maglaro sa Jingling. Ganyan ba? May oras ka bang pumunta sa Hangzhou? Isasama kita sa Westlake, libre kita ng Westlake vinegar fish, hehe. Lumitaw ang tusong ngiti sa mukha ni Ian Roxue. Tiningnan mo ang mensahe at mumiti ng walang magawa. Ate, pwede namang mag-Westlake. Ang Westlake sweet and sour fish ay huwag na lang, marami na akong narinig tungkol dyan, ay naku. Batang estudyante, alam mo pala ito, parang hindi naman mabagal ang internet sa damuhan, Iniisip mo bang primitive ako? Hindi naman, nagbibiro lang ako sa'yo. Kung maglalaro ka sa ELF, kailangan mo ba ng tour guide? Kahit hindi ako nakatira doon, marami akong alam tungkol sa ELF, Senior Ian Roxue, hindi ka uwi. Ang Mid-Autumn Festival ay para sa pamilya, di ba? Huwag mo na akong pakialaman, sino ba ang sumusunod pa sa tradisyong iyan? Gusto ko kung saan ako pupunta. Sa opisina ng presidente ng isang kumpanya, biglang bumahing ang tatay ni Ian Roxue na si Yan Xiaolin. Kinuskus niya ang ilong, nagtaka, bakit parang malamig sa tag-araw? Ang katabing kwarto, sobrang lakas ng aircon, bumalik sa usapan, sumagot ka. Sige, pero sa susunod na lang, nasa ELF din ang ate ko.
Kung pupunta ako, hahanapin ko na lang siya, huwag na muna abalahin si Senior. At nang makita ni Yan Rooksui ang mensahe mo, halos sumabog ang baga niya, pare, ano ba? Tanga ka ba talaga o nagpapanggap? Sinabi ko na ng malinaw, hindi mo pa rin gets. Pero may bagong mensahe ka na agad, ganito na lang, Senior, unang araw sa bahay kasama pamilya. Tapos sa susunod na 2 araw, maglalaro tayo sa Elf, paano? Buti na lang hindi siya talaga walang pag-asa, sabi ni Yan Rooksui. Sige, depende sa mood ko kung walang gagawin. Pupunta na lang sa Elf. Pagkatapos, nag-usat sila ng parang walang kwenta, minsan napangiti sa cellphone. 2 dormitoryo biglang naging amoy pag-ibig, sina Majiaki at Liu Ruyan. Lahat sila, umay na sa dog food sa loob ng 2 linggo, nung gabing iyon. Sa high-speed train papuntang Elf, binuksan mo ang chat ng matalik mong kaibigan noong high school, si Lumwei. Sige, bukas sa Elf. Bumalik agad ang sagot. Oy, hindi ba ito ang nawawalang Keishao? Tingnan ko sa game record mo. Bakit may kasama kang lalaki sa duo? Ilang araw lang, nagbago na ang sexualidad. Bukas walang panganib sa pagkikita, di ba? Dahil ang game name ni Yan Rooksui ay Short-Lived Zhangfi, naisip ni Lumwei. Na ang kasama ko sa duo ay ang unang joke ng Kunkun University, siguradong mapapamura ka. Hay, mahirap. Kung malaman mo, ang kasama ko sa duo ay ang pinakamalaking katatawanan sa Kunkun University. Siguradong masilaw ang mga mata mo. Sumagot ka, huwag kang mag-alala. Bukas ipapakita ko sa'yo. Ang bago kong kaibigan. Kinabukasan, sa isang maliit na villa sa sentro ng Hangcheng. Si Yan Rooksui, dahil hindi naglaro kagabi, maaga siyang nagising at agad nag-message sa'yo. Estudyante, nakarating ka na ba sa Elf? Kagabi pa ako nakarating sa ate ko. Ah, may plano ka ba? Mag-mid-autumn kasama ang ate mo. Ganun na nga, pero busy ang ate ko. Maliban sa pagluto ng hapunan para sa akin, wala na siyang pakialam sa akin. Meron akong high school classmate na nag-aaral dito, lalabas kami. Narinig na may oras ka sa araw, gusto mo bang biglaan? Lalong naisip ni Yan Rooksui na posible. Sige, 1 oras lang naman ang bayahe, hehe. Batang estudyante, huwag kang magulat. Habang bumibili ng tiket si Yan Rooksui. Nasa estasyon ka na ng tren, naghihintay sa kaibigan. Di nagtagal. Si Lumwei at isang babaeng mukhang bata, magkahawak kamay na lumabas sa labasan ng tren. Ang babae ay si Liao, kaklase mo rin. Sila noong high school ay may relasyon na. Hindi ko inaasahan na magkasama na sila ngayon. Kaya hindi mo napigilan ang pang-aasar. Kayo ngayon, hindi na nagkukunwari. Nakita mo, napasigaw ka, pare, ano ba? Ang labas namin ngayon, ako lang ang kasama nyo. Haha, akala ko alam mo na. Sige, tigil na, kung hindi mo ako ililibre ng masarap ngayon. Hindi na tayo magkaibigan. Walang problema, Keishao, sundan mo ako. Siguradong masisiyahan ka. Di nagtagal, 3 sila naupo sa isang restaurant. Tumingin ka sa 2 at nagtanong. Kayo na magkasintahan, alam ba ng pamilya nyo? Tumango si Lumwei. Masyadong proud na sabi, hehe, noong summer break. Dumating na si Liao sa bahay namin at kumain na kami. Masaya ang mga magulang ko sa manugang na ito. Masyado kang madaldal. Nagsisi siyang sinabi, ang sama ng bibig ko talaga. Bakit pa ako nagtanong? Sa pagkabagot, kinuha mo ang iyong cellphone at nag-text kay Yan Rooksui sa WeChat. Ate, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Ang baho ng amoy ng pag-ibig dito, nasusuka na ako. Ako si Zhangfi, oho. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Ikinuwento mo kay Yan Rooksui ang tungkol sa magkasintahang nagpapakita ng pagmamahalan sa tapat mo. Agad na sumagot si Yan Rooksui, tawagin mo akong Yifu, ama-amahan, at darating agad ako para iligtas ka. Nang makita ang mensahe ni Yan Rooksui, naguluhan ka. Hindi ba dapat nasa bahay si ate at kasama ang pamilya para sa piyesta? Paano niya ako ililigtas? Baka gusto lang niyang samantalahin ako, tumayo ka. Ang susunod na mensahe ni Yan Rooksui ay nagpawi ng iyong pag-aalala. Pumunta ka sa estasyon ng mga lalaking diwata para sunduin ako. Darating na ako. Sige, susunduin kita agad. Pagkatapos mong ipadala ang mensaheng ito, tumayo ka agad at tumakbo palabas, sabay paalam sa 2 nakaupo sa likod. Kayo na munang kumain. Susunduin ko lang ang isang kaibigan. Pagkalipas ng 5 minuto, sa estasyon ng lalaking diwata, habang ikaw ay nakatayo sa labasan at naghahanap. Isang maliit na kamay na maputi at pino ang humampas sa iyong balikat mula sa likod. Hoy, malaking tanga! Narito ang iyong Yifu. Nang marinig mo ang boses, lumingon ka agad, ngunit sa susunod na sandali ay natulala ka. Ngayong araw, espesyal na nag-ayos si Yan Rooksui ng buong makeup. Tignan mo, hindi ba ako nakakabighani ngayon? Ano sa tingin mo? Astig ko, di ba? Tawagin mo akong Yifu ulit. Isang pangungusap mula kay Yan Rooksui. Ang nagbalik sa iyong isipan. Tinamot mo ang iyong ulo at mumiti kung hindi tutol si Yifu. Nais ni Kei na maging ampon na anak. Haha, ang galing mo talaga. Napangiti si Yan Rooksui ng masaya, pagkatapos ay direktang nagsabi, kumain muna tayo. Hindi pa ako kumain ng agahan dahil sa pag-aayos. CJ, pagkatapos nito, sumakay kayo ng taxi.
at bumalik sa restoran kung nasaan si Lumwei. Nang makita nina Lumwei at Liao na magkasabay kayong bumalik, pareho silang nagulat hanggang sa halos makalunok ng itlog ng dansa. Nang makita ang kanilang reaksyon, sobrang saya mo sa iyong puso. Kayo lang ba ang marunong magpakita ng pagmamahalan? Ipakita ninyo. Ipagpatuloy ninyo. Si Liao ang unang nakarecover. Hoy kaibigan, medyo sobra ka na yata. Sa oras na kumain kami, nakakuha ka na ng ganito kagandang babae. Nang makita ni Yan Ruoxue ang kanyang nagulat na mukha, agad siyang nagpaliwanag, kumusta ka? Liao Jr., ako si Yan Ruoxue, senior mo sa parehong paaralan ni Kei Chen. Nang malaman ni Liao na isa itong pagkakamali, hinawakan niya agad ang kamay ni Yan Ruoxue at nagpakilala. Pagkatapos, parang nagkumplementuhan ang dalawa kung gaano sila kaganda. Hanggang sa umupo na sila at nag-usap tungkol sa pamilya, hindi na napigilan ni Liao na itanong, Ate Xiaoyan, ano ba talaga ang relasyon mo at ni Kei Xiao? Kayo na ba? Nalito si Yan Ruoxue sa tanong na ito. Hindi niya napansin ang tawag ni Liao sa'yo. Puro siya nag-iisip kung paano sasagutin ito. Ang relasyon niyo ay napakadelikado. Nang makita niyang unti-unting namumula ang mukha ni Yan Ruoxue, mabilis kang namagitan para maibsan ang hiya. Naglalaro lang kami ni ate ng laro. Na pala, Lumwei. Gusto mo bang malaman kung sino ang Zhang Fei na sinasabi ko? Siya itong si ate, ang bago kong kaibigan. Pagkasabi mo nito, ang tingin ni na Lumwei at Liao sa iyo ay puno ng kawalan ng tiwala. Samantalang si Yan Ruoxue, nang marinig ang iyong paliwanag, ay mariing tinapakan ang iyong paa sa ilalim ng mesa. Ikaw lang ang naguguluhan kung ano ang mali sa iyong sinabi. Pagkatapos kumain, iminungkahi ni Liao na pumunta sa templo ng Ernenzi, at sinabi pa niyang magkahiwalay silang maglalakad, malinaw na para bigyan kayo ng espasyong mag-isa. Hanggang sa mawala na sina Liao sa paningin, ang mukha ni Yan Ruoxue na pinilit niyang mapanatili ay biglang bumagsak. Naramdaman mo ang matinding galit niya, alam mong may malaking problema. Nagtanong ka ng pag-aalinlangan, Ate Xiaoyan, bakit biglang naging masama ang iyong mukha? Iniangat ni Yan Ruoxue ang kanyang manggas at tinitigan ka, alam mo ba kung saan ka nagkamali? Saan ako nagkamali? Hinawakan mo ang iyong ulo, walang magawa. Baka naman ate, bigyan mo ako ng pahiwatig. Nalukot ang mukha ni Yan Ruoxue at malamig na sinabi. Kanina, nang tanungin ng kaibigan mo kung ano ang relasyon natin, ano ang sinabi mo? Sinabi ko na magkaibigan tayo, magkasama sa laro. Bigla. Napanganga ka na parang may naalala at nagtanong ng pag-aalinlangan, ate. Baka gusto mo bang sabihin ko na magkasintahan din tayo? Pagkasabi niya nito, si Yan Ruoxue ay nahiya at nagalit pero pinilit pa ring sumigaw. Ano ba? Sa sinasabi mo, parang hindi ako karapat-dapat. Kung magiging kasintahan kita, ayaw mo pa. Hindi naman. Natatakot ako na kung sasabihin ko ito, iisipin mong ako'y nagmamagaling. Gusto ko pang magpaliwanag. Ngunit bago niya matapos ang sasabihin, pinutol siya ni Yan Ruoxue. Kei Chen. Gusto mo ba ako? Pagkasabi niya nito, lumunok ka. Hindi ka makapagsalita ng matagal. Sa pagitan mo at ni Yan Ruoxue, marahil hindi pa ito pag-ibig. Ngunit ngayon, pareho kayong may gusto sa isa't isa. Ako. Sa wakas ay humina ka, handa nang sabihin ang hindi mo pa nasabi, ngunit. Muli kang pinutol ni Yan Ruoxue. Hoy, niloloko lang kita. Ngumiti si Yan Ruoxue, samantalang ang puso mo ay parang nagkagulo. Hindi, ate. Handa na akong magtapat ng tapat at ganyan mo lang ako pipigilan. Hindi ka naman naglalaro ng ganyan. Hehe, Junior, naghahanda ka bang magtapat sa akin? Nakangiting tanong ni Yan Ruoxue. Blanko ang isip mo, naputol ang iyong malakas na pag-atake. Bigla kang hindi makapagsalita ni isa. Tinapik ni Yan Ruoxue ang balikat mo para aliwin ka. Fair. Kapag manliligaw, lalo na sa pagtatapat, may tanga bang gagawa ng ganyan kabilis? Sige, hanggang dito na lang. Ikaw na ang bahala sa natitira. Narinig mong parang nagtuturo siya sa'yo kung paano siya ligawan, ngumiti ka na lang sa walang magawa. Pagkatapos, pareho kayong nagkunwari na walang nangyari. Tulad ng dati, isinasama ka ni Yan Ruoxue sa kanyang gala. Alas 5 ng hapon. Ikaw at si Yan Ruoxue ay bumalik sa lugar na pinagkasunduan niyo ni Lumwei. Paano ba? Sa kolehiyo, bihira lang magkita. Dapat mag-inuman tayo sa isang lugar, di ba? Pilyong kinindatan ka ni Lumwei. Okay lang sa akin, pero si Junior yan, umiinom ba kayo? Sino ba ang minamaliit mo? Walang salitang tiningnan ka ni Yan Ruoxue, pagkatapos ay sinabi. Ako na ang maghanap ng lugar. Sa tabi ng Qinhuan River, paano? Maganda ang tanawin doon sa gabi. At uminom ng kaunting alak, sarap. CJ. Susunod na lang tayo sa magandang ate. Si Liao ay pala kaibigan, kahit ngayon lang siya unang nagkakilala kay Yan Ruoxue. Ngunit hindi ito naging hadlang para yakapin niya ang braso ni Yan Ruoxue. Di nagtagal, 4 sila na nakahanap ng ini sa tabi ng Qinhuan River. Pagpasok. Nagkataon, 2 magagandang dalaga na naka-black stockings ang lumapit. Si Lumwei. Parang may nakitang nakakatakot, biglang umiwas ng tingin, tumingala sa kisam ng 45 degrees. Kahit isang sulyap ay hindi na nangahas.
Ngunit ikaw na matagal ng single ay hindi pa sanay sa panganib. Tulad ng dati, tuwid mong tiningnan sila hanggang mawala sa paningin. Habang nagtataka ka kung bakit sila mabilis umalis, ang maliit na kamay ni Yan Ruoksue ay dahan-dahang dumampi sa iyong baywang at piniga ng malakas. Naramdaman ang matinding sakit sa baywang, mabilis mong tinakpan ang bibig para hindi sumigaw, ngunit hindi pa rin humupa ang puwersa ni Yan Ruoksue. Yel, hindi ba ito black stockings? Ganun ba kaganda? Pinagmasdan mo pa hanggang makalabas ng pinto. Akala ko pa naman matapat ang junior na ito. Ang totoo, hehe. Pinigil mo ang matinding sakit, mabilis kang nagmakaawa kay Yan Ruoksue. Ate, mali na ako. Hindi na ako titingin. Isinasaalang-alang na naroon si Leyaw, hindi ka naman niya pahihiyain. Inalis niya ang kanyang kamay, pagkatapos ay binalingan ka ng babala. Pagkatapos, apat sila na umupa ng isang pribadong silid, umiinom at kumakanta. Nang matapos, si Yan Ruoksue ay lasing na at nakasandal sa iyo. Tiningnan mo ang lasing na Yan Ruoksue. Mumiti ka. Sinabi ko na sa iyo, malakas uminom ang tagahilaga, pero pinilit mo pa ring makipagsabayan. At ito ang resulta. Lahat ay okay, siya lang ang walang malay. Kayo, paano kayo babalik sa eskwelahan? O maghahanap ba kayo ng malapit na hotel? Suporta mo ang lasing na Yan Ruoksue. Tinanong mo si Lumwei. Tiningnan ni Leyaw ang oras sa cellphone at nagreklamo. Ay, sarado na ang gate ng eskwelahan sa oras na ito. Hotel na lang ang tanging paraan. Sige, kayo na. Mag-ingat sa daan. Ngumiti ka at nang asar. Si Lumwei at Leyaw ay ngumiti at walang sinabi. Pagkaalis ni Lumwei, tiningnan mo si Yan Ruoksue na wala ng malay. Walang magawa mong tanong, ate, may matutuluyan ka ba malapit dito? Ngunit halata naman, hindi ka na masasagot ni Yan Ruoksue. Paano ang iyong A? Magbukas ako ng kwarto para sa'yo. Huwag mo akong iwan mag-isa. Gusto ko ng yakap. Ano ngayon? Kung dadalhin ko siya sa bahay ng ate ko, pero ang mga silid tulugan doon, ginawa na naming parang istasyon ng padala. Walang paraan para tumira. Bahala na. Kailangan ko na lang matulog sa sopa. Tinitignan mo si Yan Ruoksue na lasing, sinubukan mong sabihin. Kaya, dadalhin kita sa ate ko, okay ba? Sige, sabi ni Yan Ruoksue habang tumitingala. Nagpakita siya ng nakakatawang ngiti. Dahil dito, kinuha mo ang cellphone para mag-book ng taxi. Habang inaalalayan mo si Yan Ruoksue. Uy, ikaw ang nagsabing gusto mong pumunta sa ate ko, ha? Huwag mo akong sisihin paggising mo bukas. Pagkasakay kay Yan Ruoksue, inutusan mo ang driver. Manong, pakibuksan ang bintana sa likod. Ngunit sa oras na yon, si Yan Ruoksue na lasing, bigla mong sinabi ang sikat mong linya noong huling pagsakay mo. Manong, naniniwala ka ba sa pag-ibig? Hindi sumagot ang driver. Napailing na lang siya at mumiti. Ngunit si Yan Ruoksue ay hindi tumigil sa pagtatanong. Manong, may mahal ka ba? Ang tanong na ito yata ay tumama sa isang malungkot na punto ng driver. Direkta siyang nagsalita, 500 kung sumuka sa sasakyan. Hindi ba 200 lang? Bakit tumaas ang presyo ng pag-ibig? Nagtatakang tanong ni Yan Ruoksue. Ngunit Manong, huwag kang mag-alala. Kaya kong uminom ng libo-libong baso, malakas ang tiyan ko. Hindi ako susuka. Isang segundo ay nagyayabang si Yan Ruoksue. Sa susunod na segundo ay pinahiya na siya. Dumiretso siyang sumuka sa likod. Pagbaba ng sasakyan, walang magawa mong nag-scan ng 500 piso para sa driver. Binata, nagbago na ang panahon. Susunod na sumuka ka sa sasakyan, baka 1,000 na. Natatawang tumingin ang driver sa transfer receipt at umalis. At ikaw naman, nakatingin kay Yan Ruoksue na may kasalanan. Hindi mo napigilang tumawa. Pagkatapos sumuka ni Yan Ruoksue. Medyo nahimasmasan siya. Narinig ang tawa mo na mula ang kanyang mukha. Galit na sigaw, anong tinatawa? Hindi ka pa nakakita ng maganda? Totoo, hindi pa. Natatawang sagot mo at sumunod na sinabi. Tara, hindi ko alam kung nakauwi na ang ate ko. Ngunit paglakad mo ng 2 hakbang, nalaman mong hindi sumunod si Yan Ruoksue. Lumingon ka at nakita mo siyang nakangiti sa'yo. Gusto ko ng yakap. Pagkatapos, biglang lumiko si Yan Ruoksue sa likod mo. Tumalon siya sa likod mo. Isang kamay niya ang humawak sa leg mo, isa pang kamay ang tumuro sa harap. Malakas na sigaw, SpongeBob, manghuli tayo ng dikya. Narinig mo ito at hindi mo mapigilang mapakibit balikat. Akala mo ba na himasmasan na itong binibining ito? Mali pala. Hanggang sa madala mo itong munting prinsesa sa elevator, saka ka nakahinga ng maluwag. Binuksan mo ang pinto. Una kang sumigaw sa loob ng bahay, nandyan ka ba? Ngunit walang sumagot. Inaakala mong natutulog na ang ate mo. Inilapag mo si Yan Ruoksue ng may kaginhawaan. Sa sopa, nagpahinga ka sandali. Tumayo ka. Sinabi mo kay Yan Ruoksue na nakapikit na. Tulog na? Mabuti. Kukunin ko ng mainit na tubig. Gusto ko rin. Si Yan Ruoksue na nakapikit. Nang marinig ang sinabi mo, biglang nagmulat ng mga mata at umupo ng tuwid. Ay nako, ginulat mo ako. Wala kang magawa. Nagbuhos ka ng 2 baso ng mainit na tubig. Inabot mo ang isa kay Yan Ruoksue, ngunit hindi niya ito kinuha. Sa halip, sumandal siya sa iyo at nagpa-cute, Junior, pakainin mo ako.
Hay, huwag kang mang-abuso. Kahit ganoon ang sinabi mo. Ngunit nang makita mo ang mukha ni Yan Ruoksue na nagmamaktol at nagpapakyut, sinunod mo na lang. Ah, ang tamis ng tubig na ito. Si Yan Ruoksue na nakasandal sa'yo. Masayang bumulong. Sa sandaling iyon, click. May tunog ng pinto na bumukas. Pagkatapos, isang babaeng nakapajama at antok na antok. Lumabas mula sa isang silid. Gabi na, hindi ba kayo magpapatulog? Ngunit pagkatapos niyang sumigaw, nang makita kang mayakap ang isang babae sa sopa. Isang malinis na ay naku ang lumabas sa kanyang bibig. Nagulat ka rin. Pagkatapos, nahiya mong sinabi, nandyan ka pala. Noong nagtanong ako kung may tao. Walang reaksyon sa bahay. Tignan mo na lang kung anong oras na reklamo ni Kaywan yan. Tapos mabilis at mausyong lumakad papunta sa sofa. Umalis ang kapatid ko pero may dala siyang babae. Pero nang makita ni Kaywan yan ang mukha ni Yan Ruoksue, nagulat ulit siya. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang nagsalita si Kaywan yan, kapatid. Hindi naman siguro siya galing sa harap ng bar. Sinasabi ko sa'yo, illegal yan. Tanga, tiningnan mo ang ate mo at sinaway. Magkapatid ba tayo? Hindi ka ba nakakapagdasal ng mabuti para sa kapatid mo? Ipinaliwanag mo kay Kaywan yan. Ito ang ate ko sa eskwela. Ngayon dapat maglalaro kami pero nalasing siya. Wala akong magawa kaya dinala ko siya. Hindi. Kung lasing siya, bakit hindi mo na lang siya dalhin sa hotel? Bakit mo pa dinala sa bahay? Mukha kang nalulungkot. Gusto ko sana gawin yon pero sabi niya ayaw niyang mag-isa. Kasalanan ko ba yon? Sige, bukas pagkagising niya, siya na magpaliwanag sa'yo. Wala kang magawa. Nakita mo ang nakakapinsalang ngiti ng ate mo, alam mong kahit anong sabihin mo. Hindi mo maipapaliwanag. Dahil nandito ka, ikaw na ang mag-alaga sa kanya. Lalaki ako, talagang hindi maganda. Patulugin siya sa kwarto ko, ako na lang sa sofa. Ikaw na lang. Ikaw naman ang nagdala sa kanya. Hindi. Lalaki ako. Hindi ako magaling magpalit ng damit niya o kung ano. Sa tingin ko walang problema. Pumayag siyang uminom kasama ka. Hindi mo alam kung ano ibig sabihin yon? Kinabukasan ng umaga, nang magising si Yan Ruoksue, nakita niyang napalitan na ang damit niya. Sa halip, nakasuot siya ng hindi pamilyar na pajama. Isang sigaw ang lumabas mula sa kwarto. Natutulog ka ng mahimbing sa sofa nang bigla kang nagising sa sigaw. Ipinikit mo ang mata. Binuksan mo ang pinto at sumigaw sa loob ng may pagkainis, ate, ano yon? Bakit ang lakas mo? Nasaan ang damit ko? Mahigpit na hinawakan ni Yan Ruoksue ang kumot. Nagtanong siya sa'yo nang may takot, anong nangyari kagabi? Sino ang nagpalit ng damit ko? Nakita mo ang takot na mukha ni Yan Ruoksue, agad kang nagdesisyong kulitin siya. Umiti ka ng maloko. Ito ang bahay ng ate ko. Sino sa tingin mo ang nagpalit ng damit mo? Ikaw bastos ka. Si Yan Ruoksue ay nabulag ng galit, nakalimutan niyang may ate ka. Ah, sige. Narinig mo yon, pumasok ka sa kwarto at isinara ang pinto. Tapos nagkunwari kang masama. Hehe, munting Ruoksue, hindi mo naaalala ang nangyari kagabi. Nalito si Yan Ruoksue. Anong nangyari? Inilagay kita sa sofa, gusto ko nang matulog pero sumandal ka sa akin. Tapos dito ka na humiga. Sinabi ko lang ang totoo kagabi, pero hindi ko na sinabi yung pagbigay ng tubig. At yung pagpalit ng ate ko ng damit mo. Ay, paano mo nagawa ito sa akin? Nang marinig ito ni Yan Ruoksue, bigla siyang may naisip. Wala na siyang pakialam. Mabilis siyang lumabas mula sa kumot at hinawakan ang lig mo, pinatumba ka sa kama. Papatayin kita. Galit na sigaw ni Yan Ruoksue. Kasabay noon, bumukas ang pinto. Pumasok si Kaywan yan at nakita si Yan Ruoksue na nanakit. Kapatid, pasensya, hindi ko sinasadyang istorbohin kayo. Narinig ko lang ang ingay at nag-alala. Sige, tuloy lang kayo. Pagkasabi, agad lumabas si Kaywan yan. Isinara pa niya ang pinto. At si Yan Ruoksue na nakaupo sa'yo, tulala. Natigilan din ang kamay niyang humawak sa leg mo. Sino yung babae? At ko. Mumiti ka. At mo. Tama. Sabi mo kagabi sa bahay ng ate ka natulog. Naalala ni Yan Ruoksue. Kaya ba ang ate mo ang nagpalit ng damit ko kagabi? Matinding tanong niya. Haha, hindi ko naman sinabing hindi. Ikaw lang ang nag-isip ng sobra. Umupo ka at tiningnan siya ng maloko. Ikaw talaga. Lumabas ka. Tiningnan ka ni Yan Ruoksue at sumigaw ng mahigpit. Nakita mong galit na si Yan Ruoksue, hindi ka na nagbiro at dahan-dahang lumabas. Paglabas mo, nakita mo si Kaywan yan na nakaupo sa sofa. Nakatitig siya sa'yo ng may ngiti. Ano ang ngiti mo? Umupo ka sa tabi niya ng may inis. Pero si Kaywan yan parang hindi narinig, patuloy sa pang-aasar. Talagang kapatid ko, hindi tumitigil kahit umaga. Baka may ginawa kang masama pagkatapos akong makatulog kagabi. Anak ng. Baka may ginawa kang masama pagkatapos akong makatulog kagabi. Anak ng. Ano bang iniisip mo? Itinulak mo ang braso ni Kaywan yan at sinabing may paghamak. Iwas mo yang maruming isipan mo. Marumi, ako ang tunay mong ate. Ganyan ka ba magsalita sa akin? Hinawakan ni Kaywan yan ang tenga mo at mariing pinitpit. Habang magkapatid na nakaupo sa sopa at nag-aaway, bumukas ang pinto ng kwarto mo.
Si Yan Ruoxu ay lumabas na nahihiya at may pag-aalinlangan na nagtanong kay Wanyan, "Ate, nasaan ang damit ko? Nung hubadin mo kagabi, inihagis ko na sa washing machine. Pero malamang hindi pa tuyo. Pansamantala, suotin mo muna ang akin," sabi niya. Hindi na nagpatuloy si Wanyan sa pakikipagtalo sayo. Tumayo siya at hinawakan ang kamay ni Yan Ruoxu para pumunta sa kwarto at maghanap ng damit. Pagkatapos ng almusal, gusto mo sanang humiga ulit sa sopa para matulog. Pero pinilit ka pa rin ng ate mo na bumangon. Wala nang ibang damit si Ruoxu na dala sa Jinan. "May pera naman ako." "Hoy, magkaiba yan," sabi ni Wanyan habang tinutulak ka na nakahiga sa sopa. "Tumayo ka na. Hayaan mo kayong lumabas ni Ruoxu, mag-date ba? Hindi ka ba magiging masigasig?" "Ate, maaga pa naman." "Wala namang madali. Normal lang na magpahinga pagkatapos kumain," nakangiting sabi ni Yan Ruoxu. Nang makita ni Wanyan na si Yan Ruoxu ay tumatayo sayo, bagamat natuwa siya sa loob. Pero ang dila niya ay matigas pa rin. "Ruoxu, huwag mong ipagtanggol ang gagong to. Sinasabi ko sayo, sa ganitong asong lobo, kailangan mong manakit." Saka lang susunod ang gagong to, nang makitang malapit ng maipit ang tenga, umupo siya sa isang sofa. Biglang sabi ni Yan Ruoxu, "Hirap ka na, Junior. Hindi na kita aawayin mamaya. Manood na lang tayo ng scene." Tumango ka at mumiti. "Nga, yung Godzilla iyakong hindi ba maganda yon? Pwede ba ito?" Ngumiti si Yan Ruoxu, "Tinawag kang tanga." Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone at naghanap ng horror film, saka ibinigay sa iyo ang telepono. "Panoorin natin ito." Tiningnan mo ang cover, pumayag ka agad ng walang pag-aatubili. "CJ, ito na." Pagkatapos kumain, naranasan mo rin ang isang karanasan ng panonood ng horror film kasama ang babaeng gusto mo. Buong pelikula si Yan Ruoxu ay mahigpit na kumapit sa braso mo. Kung hindi dahil sa armrest na nakaseparate, malamang sa oras na yon ay nasa iyo na ang dalaga. Pagkatapos ng pelikula, si Yan Ruoxu ay para walang nangyari. Muli siyang nagmungkahi na pumunta sa sikat na lugar para magpicture. Ngunit ang kakayahan mo sa pagkuha ng litrato ay talagang hindi maganda. Sa huli, si Yan Ruoxu ang kumuha ng profesional na photography team para makuha ang inyong magkasamang litrato. "Ate, ang ganda mo. Gwapo rin ang boyfriend mo, bagay kayo." Habang pinupuri ng photographer na ate, ay nagpapadala ng mga litrato kay Yan Ruoxu. Hindi itinanggi ni Yan Ruoxu. Tumango lang siya at mumiti, saka tiningnan ang mga bagong kuha. Nag-usisa ka rin at inilapit ang ulo. Masasabi lang na profesional talaga ang team. Kahit ikaw na malaki at matipunong lalaki sa kanilang gabay, ay nakapag-picture ng napakamalambing. Mula sa magkahawak na kamay hanggang sa huli mong yakap. Kay Yan Ruoxu, lahat ng litrato ay naroon. Tinignan ni Yan Ruoxu ang mga litrato sa cellphone, tuwang-tuwa siya. Buong pagmamalaki niyang sinabi, "Hehe, talagang isa akong reyna ng kagandahan. Kahit basta lang kunan, ang ganda ko. Siguradong maakit ka rin sa akin, di ba?" Narinig mo ang pagsasalita ni Yan Ruoxu na puro pagpuri sa sarili, hindi mo napigilan ang ngumiti. Dahil, totoo namang may ganoong karapatan si Yan Ruoxu, talagang maganda. "Ay share mo rin sa akin ang mga litratong ito." Nakangiti mong sinabi. "Bakit?" Itinago ni Yan Ruoxu ang cellphone, saka nagkunwaring sobrang gulat na sinabi. "Ikaw baka naman gusto mong mag-post sa social media para i-announce." "Hindi pwede. Hindi mo pa ako nililigawan, wala pa akong natatanggap na kahit isang bulaklak. Paano yan magiging opisyal?" Habang nagsasalita, tinapik ni Yan Ruoxu ang balikat mo, saka naglakad mag-isa patungo sa unahan. Habang naglalakad ay sinabing ang pag-ibig ay dapat magsimula sa isang palumpon ng bulaklak at isang formal na pagtatapat. Wala kang kahit ano, gusto mo pang makakuha ng libre. Panaginip. Natigilan ka, magiliw na tumingin sa babaeng may mahabang berdeng buhok na nauuna. Tahimik mong itinala ang mga ito sa iyong puso, pagkatapos ay mabilis kang sumunod, "Ate. Baka ikaw pa ang unang magtapat sa akin," bulong mo sa tainga ni Yan Ruoxu sabay ngiti. Nang marinig ito, tumigil si Yan Ruoxu at dahan-dahang umikot. "Kumindat, Kei-chen, gusto mo ba ako?" Dahan-dahang nagsalita si Yan Ruoxu, mahinhin at kaakit-akit ang boses, ngunit sa sandaling yon, bigla kang nahulog sa kanya. Naku, bakit siya biglang gumamit ng seryosong hakbang? "Paano ko ito sasabihin?" Saglit na naging blanko ang isip mo. Samantala, si Yan Ruoxu ay nakatitig lang sa'yo, may mga matang puno ng tubig na umaalon. Inaasahan ang sagot na hindi mo pa ibinigay kahapon, nagtama ang inyong mga mata, nang dumilim na. Sa wakas ay nagsalita ka na, "Siyempre gusto kita," nang marinig ang sagot na ito. Namula ang mukha ni Yan Ruoxu, may kislap ng bituin sa kanyang mga mata, ang tingin sa iyo ay masaya, matamis, mayabang, at busog, lahat ng emosyon ay nagtagpo, sapagkat ang pagmamahal ng ama ay parang bundok. Pagkatapos, may idinagdag ka pang isang pangungusap at lumampas kay Yan Ruoxu. Naglakad ka pasulong, ang masayang ekspresyon sa mukha ni Yan Ruoxu ay biglang nawala. Pinalitan ito ng isang napakalamig na itsura, na para bang gusto niyang punitin ang bibig mo.
Kei-chen, gago ka, galit na sabi ni Yan Ruoksu na may ngipin, at tumakbo patungo sa iyong likuran. Bigla siyang tumalon sa iyong likod, sabihin mo, gusto mo ba ako? Sabihin mo na, ang mga dumadaan na nakakita sa inyong magkasintahan ay kinuha ang kanilang mga telepono at kinuhanan kayo ng litrato. Aray, tingnan mo muna ang paligid, maraming tao ang nakatingin. Wala akong pakialam, gusto kong marinig na sabihin mong gusto mo ako, sige, sige. Alam ko na, gusto mo ako, tapos na. Tama na ba, binibini? Nagluloko ka ba sa akin? Sa susunod na segundo, kinagat ni Yan Ruoksu ang iyong tainga, aray. Gusto kita, gusto kita. Dumating na ang gabi, may hawak na isang bouquet ng champagne roses si Yan Ruoksu. Habang naglalakad pa uwi sa subdivision, ikaw na nasa likuran, may mga daladalang maraming supot. Sumunod ka ng mahigpit kay Yan Ruoksu, hindi mo malilimutan ang pangako ng isang bouquet ng bulaklak. Habang naglalakad, biglang humarap si Yan Ruoksu, Kei-chen, hindi totoo ang pagtatapat na yon. Kailangan mong bigyan ako ng isa pang romantikong pagtatapat, saka lang tayo magkasama. Nang marinig mo ito, ang ngiti sa iyong mukha ay biglang nagyelo, napabuntong hininga ka, at wala kang magawa kundi sabihin. Sige, kung ano ang sabihin mo, iyon ang susundin ko. Ano tong sinasabi mo? Lumapit si Yan Ruoksu sa tabi mo, may pagmamalaki sa mukha, hindi maganda ang naging laban ko. Bakit ko basta-basta na lang tinanggap ang pagtatapat mo? Hindi pwede. Mas lalo kong iniisip, mas lugi ako. Hindi ito mabibilang, kailangan mong bigyan ako ng sorpresa sa susunod. Ang galing mo lang sa laro pero mahilig kang maglaro, mumuso ka at nagreklamo. Namula ang maliit na mukha ni Yan Ruoksu at seryosong sinabi, ano ngayon? Ako ang pinakamagandang babae sa Kunkun University, paano ko basta-basta ibibigay ang sarili ko sa iyo? Wala pa akong nakitang taong ganito kakapal ang mukha, biro lang, sabi mo, nang makita ito ni Yan Ruoksu. Dali-dali niyang inabot ang kamay patungo sa iyong baywang, hindi ka pa ba sumusuko? Ramdam mo ang balahibo sa iyong baywang na nakatindig. Bigla kang nanghina, susuko na, susuko na. Ang makuha ang pabor ni Yan Ruoksu ay isang karangalan sa buhay ko, ito Kei-chen. Mas mabuti yan, tawagin mo akong mahal. Gagantimpalaan kita ng pagkakataong samahan ako pauwi. Pagkalipas ng 5 minuto, dumating sa harap ng bahay. Bumaba si Yan Ruoksu mula sa iyo, at kusang nagbuhat ng prutas, at ang mga palamuti na binili para kay Kei-wan at kumatok. Tulad ng inaasahan, ate ay may dala ring regalo, at biglang hindi na mapigilan ang kanyang ngiti. Pagkatapos ay hinila si Yan Ruoksu at naupo sa sopa upang magkwentuhan, ngunit habang nag-uusap, lalong naramdaman ni Yan Ruoksu na may mali. Dahil umamin na si Kei-wan na sa tulong ng kanyang mga magulang, nagtayo siya ng isang kumpanya ng kosmetiko. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Yan Ruoksu na magtanong, ate, medyo nagtataka ako. Anong trabaho ng tito at tita? Hindi ba sinabi sa iyo ni Kei-chen? Sila ang mga tagapamahala ng aming pamilya sa breeding base. Breeding base, medyo naguguluhan si Yan Ruoksu. At saka, angkop talaga tayo sa isa't isa. Hindi sinabi sa iyo ni Xiaochen. Dahil sa kanyang boring na bisyo, mula pagkabata gusto na niyang magpanggap na mahina para manakot, ngunit kilala siya ng lahat sa eskwelahan. Kaya noong pumasok siya sa kolehiyo, inaasahan niyang araw-araw ay apiin siya, at pagkatapos ay isisiwalat na mayroon siyang ama na pinakamayaman sa damuhan. Ang mga eksenang pambubugbog ng mukha ay narinig ang 4 na salitang prinsipe ng damuhan at tuluyang nag-freeze ang utak ni Yan Ruoksu. Hindi ba't ako'y nag-aksaya ng emosyon? Akala ko araw-araw kang iniisip na iligtas ka, pero sa paningin mo pala. Palagi siyang nagpapanggap. Ay, naku, galit na galit ako. Ikaw at ang tatay mo ay parehong mga tuso. Isa ay sadyang nagtago ng pagkakakilanlan para sa mababang libangan, isa ay para pagandahin ang ugali ng anak. Nagpapakababa sa sarili, sinasabi na ang pamilya niya ay nag-aalaga lang ng baka. Ayos, kung hindi ako pumunta sa Elven na ito. Hindi ko alam kung gaano pa karaming walang kabuluhang bagay ang gagawin ko sa hinaharap. Pero ang problema, kulang na lang ikasal para maubos ang sarili ko. Ano pa bang silbi ng pagsisisi? Galit na galit si Yan Ruoksu kaya nagpa siyang bigyan ka ng kaunting sakit para gumaan ang loob niya. Sa susunod na sandali, niyakap ni Yan Ruoksu ang braso ni Kei-wan at nagsimulang magmaktol. Hindi ba niya sinabi sa akin yon? Ate, hindi mo alam kung gaano siya kasama. Noong unang pagkikita namin ni Kei-chen, sinabi niyang sasampalin niya ako. Ano, may ganyan pang pangyayari? Nang marinig ito, agad na tumayo si Kei-wan nang walang pag-aalinlangan at lumapit sa iyo. Nang maramdaman mong pinaikot ng 2 at kalahating beses ang tenga mo, agad kang humingi ng tawad. Ate, pagkakamali iyon. Isang pagkakamali lang. Hindi ko noon alam na babae siya. At saka, pagkatapos noon, niloko niya ako ng 2,000 piso para sa pagkain. Ano naman? Tumawid ng mga kamay si Kei-wan at tumingin sa'yo, hindi ba't isang kainan lang yon? Pumayag si Ruoksu na kumain kasama ang isang tulad mong taga-bundok, parang binigyan ka na ng malaking karangalan. Wala ka bang hiya?
Buti na lang at napakausyoso ni Kay Wanyan ngayon pagkatapos ay sinabi. Ikwento mo nga sa akin ang inyong love story. Lalo akong naintriga ngayon. Ikaw, isang loko-loko. Nakapag-akit ka pa ng isang napakagandang babae tulad ni Ruoksui. Si Yan Ruoksui ay natatawa sa tabi, habang ikaw naman ay mukhang walang pag-asa. Hindi ba? Ako ba ang tunay mong kapatid? Sa paningin mo ba, ganito ako kabulok? Siyempre, sa bahay, ang ranggo mo ay pangalawa lang kay Wang Kai. Matapos mong ikwento ang buong proseso mula pagkikita hanggang ngayon. Nagulat na tanong ni Kay Wanyan, tapos na. Ganun lang. Ano pa? Anong gusto mo pa? Nagkibit balikat ka. Walang masabi, hindi ba't ito ang kwento ninyo na parang panloloko? Napangiwi si Kay Wanyan pagkatapos ay may naalala at tumingin kay Yan Ruoksui na may pagtataka. Babaeng hipag, hindi pa ba siya nagtatapat sa'yo? Paanong wala? Tingnan mo ang mga bulaklak na yan. Nagtapat na talaga ako. Hindi pa nagsasalita si Yan Ruoksui. Pero ikaw naman ang masiglang sumigaw. Si Yan Ruoksui ay napatingin sa'yo, sinabi ko na. Ang pagtatapat ngayon ay hindi binibilang. Kailangan mong gumawa ng isang bago, isang ingrande at romantikong pagtatapat. Ay, may ganyan pang daya. Sino ba kanina ang sobrang naantig? Muntik nang tumulo ang mga luha. Hindi ako iyon. Ako ang malamig na diyosa ng Kungkun University. Ang maliit mong laro ay hindi ko kayang patulan. Sino kaya? Ang pabalik-balik na tumatalon sa daan? Masaya na masaya. Bahala ka. Hindi talaga binibilang. Si Kay Wanyan ay nakatingin sa inyong dalawang nag-aaway. Hindi napigilang mapangiti, parang tulad ng isang tao na nakahiga sa kama na may hawak na cellphone at nakangiti sa pagbabasa ng love story. Sobrang kinikilig ako sa inyong dalawang nakangiting sabi ni Kay Wanyan. Pagkatapos, may pagkalungkot na sabi ni Kay Wanyan, anong klaseng top-tier science fiction ito? Kung isusulat ito bilang script at gagawing pelikula, ang Three Body ay kailangang yumuko. Pagkatapos kumain ng lahat. Inutusan ka ni Kay Wanyan, ikaw ang magligpit. Ako at si Ruoksui ay mauuna ng magpahinga. Akala mo ba hindi ko alam na alis kayo bukas? Kung mag-iwan ka pa ng isang lababo ng maruruming pinggan, tingnan mo kung paano kita paparusahan. Hindi ba? Sino ba ang nagluluto at naghuhugas ng pinggan? Karaniwan, isa ang nagluluto, isa ang naghuhugas. Dapat ay hati, hindi ba? Hindi patas iyan. Anong hindi patas? Ang salita ko ay katotohanan. Lumingon si Kay Wanyan kay Yan Ruoksui at mumiti. Ginagawa ko ito para sa aking babaeng hipag. Para sa napakabuti kong babaeng hipag, dapat ay bigyan siya ng isang nobyo na may mata. At masipag, magpakabuti ka. Si Yan Ruoksui nang marinig ito. Namula ang kanyang magandang mukha at nahihiyang sinabi, salamat, ate. Pero mas gusto ko pa ring tumulong kay Kay Chen sa pagligpit. Kung hindi, parang nakakahiya na kumain lang at walang ginagawa. Nang marinig mo ito, bigla kang natuwa, tingnan mo, tingnan mo. Si Ruoksui ko ay napakaunawa, hindi tulad ng isang taong mukhang halimaw. Binigyan kita ng respeto, ha? Si Ruoksui ay nagbibiro lang, gusto mo ba talagang ipahugas sa kanya ang pinggan? Tiningnan ka ni Kay Wanyan. Pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Yan Ruoksui. Ruoksui, halika rito. May regalo ako para sa'yo. Tumango si Yan Ruoksui at hinila ni Kay Wanyan upang umupo sa sopa ng sala. Pumasok si Kay Wanyan sa silid tulugan, malamang para kumuha ng isang bagay. Nagtaka si Yan Ruoksui. Mukhang kakilala mo lang ang ate mo, di ba? Ano kaya ang regalong ibibigay niya sa akin? Ilang sandali lang, may inilabas na kahong jade si Kay Wanyan mula sa silid tulugan at ibinigay kay Yan Ruoksui. Buksan mo at tingnan, sabi ni Kay Wanyan na nakangiti. Binuksan ni Yan Ruoksui ang kahong jade at tiningnan. Sa loob ay isang pulseras na jade na may berdeng liwanag at pulang liwanag na nagpapalitan. Dahil sa pinagmulan at paningin ni Yan Ruoksui. Nakita niya agad ang bahagi ng pulseras. Hindi, ate. Napakamahal ng regalong ito, hindi ko ito matatanggap. Mabilis na isinara ni Yan Ruoksui ang kahong jade. Ibabalik sana kay Kay Wanyan, ngunit pinigilan siya ni Kay Wanyan. Ruoksui, tanggapin mo na. Sa unang pagkikita, wala akong maibigay na espesyal. Nakikita ko rin naman na napakayaman ng inyong pamilya. Hindi naman gaanong kamahal ang pulseras na ito. Tanggapin mo na. Matapos ang ilang beses na pagtanggi, napilitan na lamang si Yan Ruoksui na tanggapin ang pulseras na jade. Subukan mong isuot. Habang sinasabi ito, kinuha ni Kay Wanyan ang pulseras na jade mula sa kahon. Iniabot naman ni Yan Ruoksui ang kanyang kamay. Matapos isuot ang pulseras kay Yan Ruoksui. Si Kay Wanyan ay nagsabing nakangiti, tamang-tama, bagay na bagay. Ang aking bayaw ay maganda sa kahit anong isuot. At ang tawag na bayaw ay nagbigay kay Yan Ruoksui ng isang mainit na pakiramdam mula sa puso. Mula pagkabata hanggang ngayon, bukod sa kanyang mga magulang. Wala pang taong nagbigay kay Yan Ruoksui ng ganoong pakiramdam. Napakabuti mula ngayon. May ate na rin siyang magmamahal sa kanya. Pagkatapos mong maglinis sa kusina at pumunta sa sala, nakita mong masayang nag-uusap sina Kay Wanyan at Yan Ruoksui. Kayo ay naging matalik na magkaibigan agad, tanong mo nang may pagtataka.
Siyempre naman, sabay na sinabi ng dalawang babae sa kanag ni Chan. Mga alas 10 na, humikab si Kay Wanyan at nagpaalam kay Yan Ruoksu. Bumalik na siya sa kanyang silid. Si Yan Ruoksu naman ay nakatingin sa iyo na may hawak na cellphone at nag-scroll sa mga maikling video.